Sa isang hindi sinasadyang sulyap lamang sa lalaking nasa harap niya, agad na nakita ng dalaga ang nalalapit na kamatayan nito. Nang makita ng ina ang matinding pagkataranta ng kanyang anak, agad niyang nahulaan na muli nitong nasilayan ang hinaharap. Ipinaliwanag ng dalaga na 3 buwan na ang nakalipas, na panaginipan niya na sa isang gabing may nyebe, sisindihan ng lalaki ang kanyang lighter upang manigarilyo at bigla itong sasabog. Nang marinig ng ina ang panaginip ng kanyang anak, naging tiyak siya na may malaking mangyayari. Sapagkat hanggang ngayon, lahat ng napapanaginipan ng kanyang anak na si Hongju ay nagkakatotoo. Agad na nagmadali si Hongju at ang kanyang ina patungo sa parking lot upang pigilan ang lalaki. Ngunit halatang naiinis ang lalaki at hindi naniwala sa sinasabi nilang dalawa. Galit niyang itinulak ang mag-ina pabagsak sa lupa at saka umalis sakay ng kanyang sasakyan. Walang magawa si Hongju habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng sasakyan na unti-unting naglalaho sa malayo. Kahit mabilis na nakuha ng kanyang ina ang lighter ng lalaki, naunawaan ni Hongju na wala itong silbi at tiyak na magaganap pa rin ang kanyang panaginip. Kung nais mabuhay ng lalaki, kailangan niyang makinig kay Hongju. Ngunit walang naniwala sa kanyang mga salitang tila walang saysay. Maging ang kanyang ama ay namatay ng walang kabuluhan dahil hindi nito pinagkatiwalaan ang kanyang anak. Alam na ni Hongju ang katotohanan bago pa man, ngunit wala siyang nagawa upang pigilan ito. Kaya sa huli, nagkatotoo pa rin ang kanyang panaginip at namatay ang lalaki sa pagsabog. Nang makauwi si Hongju, siya ay nakatulog ng mahimbing. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili na nagising sa isang ospital at alam niyang namatay ang kanyang ina sa isang aksidente. Nagising si Hongju na puno ng matinding paghihirap. Dahil sa magulong emosyon, nawalan siya ng pagpipigil sa sarili at namaga ang kanyang mga mata bago pa niya namalayan. Ang lahat ng kanyang nakita sa panaginip ay maingat at detalyadong naitala. Pagkalabas ni Hongju ng silid, iniulat sa balita ang isang napakalubhang aksidente na kagagaling lamang mangyari. Ang lahat ay nangyari ng eksakto tulad ng sa kanyang panaginip. Ang biktima ay ang lalaking nakasuot ng itim na kamiseta. Dahil nanigarilyo siya sa isang gasolinahan, nagdulot siya ng isang napakalakas na pagsabog at nasunog hanggang mamatay. Nang malaman ito ni Hongju, siya ay labis na natakot sapagkat lahat ng kanyang napapanaginipan ay nagiging realidad. Pakiramdam ni Hongju ay tila siya ay nawawala sa katinuan. Kumuha siya ng isang peres ng gunting at ginupit ang kanyang mahabang buhok. Kahit sinubukan siyang pigilan ng kanyang ina, natakot si Hongju na ang magiging kapalaran ng kanyang ina ay kapareho ng sa lalaking iyon. Lahat sila ay nagtatapos sa pinakatrahedyang paraan. Nang humupa ang damdamin ni Hongju, ikinuwento niya sa kanyang ina ang lahat. Ngunit inaliw lamang siya ng kanyang ina at sinabing hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Pinuri pa ng ina ni Hongju na bagay sa kanya ang maikling buhok. At nagsimula ang isang bagong araw. Ngayong araw, may mga bagong kapitbahay na lumipat sa tapat ng bahay ni Hongju. Sila ay isang pares ng napakapuging magkapatid. Taliwas sa kasabikan ng kanyang ina, si Hongju ay labis na nag-aalala. Sapagkat nakilala niya si Jaechan bilang ang binatang niyakap niya sa kanyang panaginip hindi pa nagtatagal. Upang maiwasan ang malas na kapalarang ito, nagpasya si Hongju na huwag kilalanin ang bagong kapitbahay. Balak niyang itaboy ito sa pamamagitan ng kanyang malamig na pakikitungo. Matapos magtagumpay sa simula ang plano ni Hongju, masaya siyang naghihintay ng bus. Ngunit nakita niyang papalapit si Jaechan. Umupo pa ito mismo sa tabi niya. Bagaman lumipat ng upuan si Hongju, patuloy pa rin siyang sinusundan ni Jaechan. Inakala ni Hongju na sinusundan siya nito dahil nais siyang landiin. May kumpiyansa siyang tumayo at ipinahayag na wala siyang interes kay Jaechan. Ngunit hindi alam ni Hongju na ginawa lamang iyon ni Jaechan upang magbigay ng espasyo para sa mga estudyanteng nakatayo sa paligid. Dahil sa matinding hiya, mabilis na tumakbo si Hongju papasok ng bus. Pagkaalis ng bus, saka lamang napagtanto ni Jaechan na ang boses ay pagmamay-ari ng bastos na kapitbahay na tumanggi sa kanyang kabutihan. Ang araw na iyon ang unang araw ni Jaechan bilang isang piskal. Dahil sa labis na kasiyahan, kumuha siya ng isang selfie sa harap ng opisina. Hindi niya alam na hinuhusgahan na pala siya ng kanyang mga kasamahan. Nang marinig ni Jaechan ang boses ni Bogum, saka lamang niya napansin ang kanyang paligid. Dati silang guro at estudyante, ngunit ngayon ay naging magkasamahan na sila. Hindi maganda ang naging takbo ng kanilang relasyon. Naging labis na hindi komportable si Jaechan nang makita ang dati niyang guro na naroon. Naalala niya ang isang insidente mula 13 taon na ang nakalipas, noong si Bogum ang kanyang tutor. Gayunpaman, patuloy na bumabagsak ang akademikong pagganap ni Jaechan. Upang makuha ang bonus na pera mula sa ama ni Jaechan, nakaisip si Bogum ng isang mapangahas na plano. Ito ay ang paggawa ng peking card ng grado upang lokohin ang ama ni Jaechan at ibigay ang bonus. Noong panahong iyon, nasa pinakahuli si Jaechan sa klase.
Sa tuwing tataas siya ng isang ranggo, makakatanggap siya ng 10,000 won. Bagaman hindi pumayag si Jachan sa simula, nang ialok ni Bogum na hatiin ang kalahati ng bonus na pera, hindi na siya nakatanggi. Ang desisyong iyon ang tuluyang nagbago ng kanyang buhay. Matapos magtagumpay ang plano ng peking card ng grado, nagkaroon ng sapat na pera si Jachan upang bilhin ang kanyang paboritong motorsiklo. Kung nanatiling tahimik ang lahat, walang sinuman ang makakadiskubre nito. Ngunit isang araw, si Bogum ang nagmaneho ng motorsiklo at nagdulot ng isang aksidente. Sa gitna ng panik, ibinuhos niya ang lahat ng sisi kay Jachan. Bukod pa rito, tinakot ni Bogum si Jachan na kung hindi niya akuin ang kasalanan, gagawa siya ng peking ebidensya na si Jachan ang nagmamaneho ng motorsiklo. Sa harap ng nakakatakot na banta ni Bogum, kahit galit si Jachan, wala siyang nagawa. Inaresto si Jachan ng pulisya, dinala sa presinto, at doon niya nakaharap ang kanyang ama. Galit itong nagtanong kay Jachan kung saan niya nakuha ang perang ipinambili ng motorsiklo. Bagaman iginiit niyang siya mismo ang nag-ipon ng pera, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ama. Inakala ng ama na ninakaw lamang ng kanyang anak ang pera. Sa isang sandali ng matinding galit, hindi sinasadyang nabanggit ni Jachan na peke ang card ng grado. Labis itong ikinabigo ng kanyang ama at sinisi ni Jachan ang kanyang sarili sa paraan ng kanyang pagtrato sa ama. Makalipas ang maraming taon, naging isang piskal si Jachan, isang pangarap ng marami. Sa pagkakataong ito, determinado siyang hindi na ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Nang gabing iyon, habang kumukuha si Jachan ng mga litrato sa tabi ng kanyang bagong biling sasakyan, nakasalubong niya si Bogum. Mas lalo pang nakakagulat na ang kasamang dinidate ni Bogum ay si Hongju. Matapos magpalitan ng ilang salita sina Hongju at Jachan, pumasok na sa restaurant si Hongju kasama ang kanyang nobyo. Bagaman ito ay isang date, wala sa isip ni Hongju ang makipagtipan. Palagi siyang nababalisa dahil hindi niya makontak ang kanyang ina. Bago umalis, naalala ni Hongju na pinatay niya ang lahat ng kagamitang dekuryente sa bahay. Maging ang mga kandila ay napapatay na, ngunit nakalimutan niyang isara ng maayos ang pangunahing pinto. Nang maalala ito, dali-daling iniwan ni Hongju ang date at tumakbo pauwi. Kasabay nito, isang estranghero ang sumusunod sa kanyang ina. Dahil sa makapal na nyebe, hindi makasakay ng taxi si Hongju. Nang makita ito, naisipakita ni Bogum sa kanyang kasintahan na kaya niyang magmaneho kahit sa masamang kondisyon ng panahon. Sa wakas, nakatawag ang ina ni Hongju sa kanyang anak. Lumabas na naiwan lamang nito ang kanyang telepono sa tindahan, kaya kinailangan niyang bumalik upang kunin iyon. Nang marinig ang balitang ito, saka lamang nakahinga ng maluwag si Hongju. Upang maiwasan ang anumang kamalasan, mausisang tinanong ni Hongju ang kanyang nobyo kung kaya ba niyang protektahan ang kanyang ina. Bagaman hindi lubos na naunawaan ni Bogum ang kahulugan ng tanong, agad siyang pumayag. Ngunit dahil sa isang sandali ng pagkalingat habang nagmamaneho, nagdulot si Bogum ng isang nakakatakot na aksidente. Matapos maalagaan si Hongju sa ospital, siya ay tuluyang nagising. Ang unang taong hinanap niya ay ang kanyang ina. Labis na nabigla si Hongju nang malaman niyang mahigit sa 10 buwan siyang nakoma at namatay ang kanyang ina dahil sa stroke. Nangyari ito dahil pilit nitong pinagtrabahuhan ang pera para sa gamutan ng kanyang anak at para sa bayad pinsala sa pamilya ng biktima. Napilitan ang ina ni Hongju na ibenta ang kanilang bahay at magtrabaho ng iba't ibang hanap buhay mula umaga hanggang gabi. Palagi siyang umaasang balang araw ay magigising ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, huli na nagising si Hongju. Nang mabasa niya ang habilin na iniwan ng kanyang ina, nadurog ang kanyang puso at hindi niya matanggap ang malupit na katotohanan ito. Ang lahat ay eksaktong tulad ng kanyang napanaginipan. Matapos humupa ang kanyang damdamin, nagulat si Hongju nang malaman niyang siya pala ang itinuring na may sala sa aksidente sa kalsada. Kinailangan niyang ipaglaban ang hustisya para sa kanyang sarili sa anumang paraan. Kaya humiling siya ng kooperasyon mula sa tanggapan ng taga-usig para sa investigasyon. Ngunit ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya sapagkat sadyang nagbigay ng maling salaysay si Bogum upang makaiwas sa parusa. Inilipat niya si Hongju mula sa upuan ng pasahero patungo sa upuan ng driver upang palabasing siya ang nagmamaneho. Dahil dito, lahat ng ebidensyang nakalap ng pulisya ay nagdiin kay Hongju. Inakala ng lahat na siya ang nagmamaneho. Wala nang ibang nagawa si Hongju kundi ang maging walang magawa sa harap ng kanyang kapalaran. Dahil sa labis na paghihirap na dinaranas niya sa buhay na ito, binalak ni Hongju na umakyat sa bubong at tumalon upang tapusin ang lahat. Bagaman sinubukan siyang pigilan ni Jachan, hindi niya nailigtas si Hongju. Napasigaw si Jachan sa matinding kawalan ng pag-asa at bigla siyang nagising. Lumalabas na panaginip lamang pala yon. Ngunit para kay Jachan, napakakakaiba ng panaginip na yon. Lubha siyang pinahirapan ng mga nakita niya. Nagkataon namang ang araw na iyon ang itinakdang petsa kung kailan mangyayari ang lahat ng trahedya sa kanyang panaginip.
Upang mapatunayan ang lahat, nagpasya si Jachan na pumunta sa restaurant kung saan nag-date ang dalawa. At ang katotohanan ay eksaktong tulad ng kanyang napanaginipan. Nandoon sina Bogum at Hongju. Bagaman pilit na hinihila ni Jachan palayo si Bogum, wala siyang nagawa. Napilitan na lamang siyang maghintay sa kanyang sasakyan upang pigilan ang aksidente. Nagsimulang bumagsak ang nyebe. Lalong naniwala si Jachan na totoo ang kanyang panaginip. Ang lahat ay nangyari ng eksakto ayon sa kanyang nakita. Si Bogum ang nagmamaneho ng sasakyang nagdulot ng aksidente. Wala nang nagawa si Jachan kundi sundan ang dalawa gamit ang kanyang sasakyan. Upang tuluyang mapigilan ang aksidente, isinapanganib ni Jachan ang sarili niyang sasakyan at sinadyang banggain ang kotse ni Hongju upang mapahinto ito. Dahan-dahang lumapit si Jachan at saka binuksan ang pinto ng sasakyan sa labis na pagkagulat ni Hongju. Si Guta na nakasaksi sa pangyayaring ito ay labis ding namangha. Sapagkat siya sana ang naging biktima ng banggaan kanina. Matapos matiyak ni Jachan na maayos ang lahat, nasiyahan siya sa naging resulta ng kanyang ginawa. Bagaman halatang galit na galit si Bogum, ikinuwento ni Jachan sa lahat ang buong detalye ng kanyang panaginip. At syempre, hinding-hindi kailanman maniniwala si Bogum sa ganitong katawa-tawang kwento. Tanging si Hongju lamang ang nakapansin ng mga pagkakatulad sa kanilang mga panaginip. Kung walang sinuman sa mundo ang maniniwala kay Jachan, handa siyang maging nag-iisang taong lubos na magtitiwala sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Hongju kay Jachan at niyakap siya ng mahigpit sa gitna ng nagyayalong taglamig. Ang mga salitang naniniwala ako sa iyo ay tunay na tumimo sa puso ni Jachan. Pagdating ng pulisya sa pinangyarihan ng aksidente, agad na dinala sina Jachan at Hongju sa ospital. Habang sakay sila ng ambulansya, ikinuwento ni Jachan kay Hongju ang buong kwento ng kanyang panaginip. Inakala ni Jachan na hindi maniniwala si Hongju sa kanyang sinabi, ngunit iba ang kanyang naging tugon. Siya mismo ay nakapanaginip din ng mga kakaibang panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, si Jachan ay talagang nakapagbago ng mangyayari. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Hongju ang isa pang nakakagulat na impormasyon. Ang aksidenteng kakapigil pa lamang ni Jachan ay lilipat sa ibang tao. Maging ito man ay para sa ikabubuti o ikasasama, magsisimula ng magbago ang lahat mula ngayon. Dahil nailigtas ni Jachan si Hongju, lalo siyang nahulog ang loob sa kanya. Tuwing umaga paggising niya, pinupuntahan ni Hongju ang mga lugar na dinaanan ni Jachan sa kanyang panaginip. Palagi niyang inaasam na muli silang magkita. Inihanda ni Hongju ang lahat upang maging pinakakomportable si Jachan sa kanyang pagpasok sa trabaho. Matapos ang maraming pagsasaayos, sa wakas ay nagkita ang dalawa sa subway. Ngunit taliwas sa kasabikan ni Hongju, si Jachan ay mukhang nalulumbay. Ayaw niyang paniwalaan ang mga nakikita niya sa kanyang mga panaginip. Sapagkat tuwing may nakikita siyang taong nasasapitan ng kamalasan sa kanyang panaginip, nais niya itong tulungan. Kapag hindi niya sila matulungan, walang tigil niyang sinisisi ang kanyang sarili. Hindi rin kinaya ni Hongju ang malupit na realidad na ito. Kaya nais ni Jachan na kalimutan na lamang niya ang lahat, ngunit hindi pumayag si Hongju. Matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay may isang taong kayang baguhin ang kanyang mga panaginip. Si Jachan ang natatanging taong matagal nang hinahanap ni Hongju. Upang tahakin si Jachan ng tama, malamig na nakipaghiwalay si Hongju kay Bogum. Sa isang pandaigdigang pagtatanghal ng piano, nadiskubre ang isang kaso ng karahasan sa loob ng tahanan. Agad na inaresto ng pulisya ang asawa upang imbestigahan. Labis na nagalit ang anak na si Xiaon dahil binugbog ang kanyang ina hanggang mawalan ng malay. Ang tanging nais ni Xiaon ay makapaghiganti para sa kanyang ina. Sa kabutihang palad, may isang kaibigan ang agad na nakapigil sa kanya bago siya gumawa ng isang kahangalan. Naramdaman ni Xiaon ang matinding kawalan ng pag-asa dahil alam niyang hindi kailanman haharap sa hukuman ang kanyang ama. Ito ay dahil walang kakayahan ang taga-usig at napakatuso ng abogado. Palaging binabaluktot ni Bogum ang kwento upang mapaboran ang kanyang kliyente. Palagi siyang nakakahanap ng paraan upang gawing simpleng pananakit lamang ang kasong pananakit na nagdulot ng malubhang pinsala. Bagaman marahas na binugbog ang ina ni Xiaon sa loob ng elevator at nagtamo ng 6 na nabaling tadyang, madali pa ring binabago ni Bogum ang sakdal gamit ang isang teknikal na detalye. Tanging kapag nais ng biktima na maparusahan ang gumawa ang itinuturing itong krimen. Alam ni Xiaon na mas takot ang kanyang ina sa kanyang ama kaysa sa batas, kaya wala siyang magawa kundi sundin ang mga hinihingi ng kanyang asawa. Ngunit nais pa rin ni Xiaon na palayain ang kanyang ina mula sa paghihirap. Samantala, sa opisina ng taga-usig, sinusubukan ni Jachan na resolbahin ang kaso ng karahasan sa tahanan, ngunit palagi siyang hinaharangan ni Bogum na pinipilit siyang isara ang kaso. Mariing nagbanggaan ang dalawa at walang nais magbigay. Upang manalo, nagpasya si Jachan na manatili at magtrabaho ng lampas sa oras. Nais niyang tapusin ang lahat ng nakabinbing kaso sa opisina.
Nang makita ng kanyang mga kasamahan ang kanyang kasigasigan, inakala nilang siya ay lasing. Matapos ang mahabang araw ng trabaho, nakatulog si Jechan sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na inaaresto ng pulisya at wala siyang magawa kundi manood. Agad na tumawag si Jechan upang alamin ang kalagayan ng kanyang kapatid. Nang malaman niyang may isang taong ligtas na nasa paaralan, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Bagaman may alinlangan siya, hindi pa kailanman nagkamali ang kanyang mga panaginip. Upang makatiyak sa lahat ng ito, kinailangan ni Jechan na pumunta sa bahay ni Hongju upang humingi ng malinaw na paliwanag. Nang makita ni Hongju ang kanyang nababahalang mukha, naramdaman niya ang bigat na dinadala ni Jechan dahil sa sunod-sunod na mga hudyat ng hinaharap. Wala nang ibang mapagpilian si Jechan. Napilitan siyang humingi ng tulong kay Hongju. Siya rin ay lumitaw sa kanyang panaginip. Ayaw ni Jechan na may isang taong maaresto dahil sa kanyang kapabayaan. Nang marinig ni Hongju ang pangalan, bigla niyang napagtanto na iyon ang mamamatay tao na lumitaw sa kanyang panaginip. May nagsabi rin na siya ay naging mamamatay tao dahil sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa panaginip, nakita ni Hongju ang isang mag-asawang nagtatalo. May marahas na pag-ugali ang asawa laban sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, dumating ang kanilang anak at si Seongwan. Dahil nais lamang niyang pigilan ang ama ni Seongwan, hindi sinasadyang naitulak niya ito palabas ng balkonahe. Napagtanto ni Jechan na ito ang kasong kanyang hinahawakan. Lalong tumindi ang masamang pakiramdam. Agad na nagtungo ang dalawa sa apartment kung saan naganap ang insidente. Kasabay nito, sinubukan ni Seongwan na pigilan ang sarili sa pagbili ng lason. Nang malaman ni Seongwan na ang hangal na taga-usig ay ang kanyang nakatatandang kapatid, siya ay lubos na nadismaya. Kahit ilang ulit tumawag si Jechan, hindi sumagot si Seongwan. Upang pigilan si Seongwan sa paggawa ng isang kahangalan, kinailangan ni Jechan at Hongju na mauna ng isang hakbang. Tumayo si Jechan sa harap ng elevator upang harangin ang kanyang kapatid, habang si Hongju naman ay pinindot ang fire alarm upang maakit ang atensyon ng lahat sa gusali ng apartment. Kasabay nito, tumawag siya ng pulisya sa lugar. Ang huwad na alarm na ito ang nagbago sa pinakamalubhang hinaharap na malapit nang mangyari. Hindi na sangkot si Seongwan sa batas. Matapos makita ang matinding paninindigan ng kanyang kapatid, nagbago ang isip ni Jechan. Sa anumang paraan, kinailangan niyang dalhin sa hukuman ang mapang-abusong asawa. Hindi inaasahan na ang pulis na dumating sa lugar ay si Gotay. Mula noong gabing iyon, nagkaroon din siya ng kakayahang managinip ng mga kakaibang panaginip tulad nilang dalawa. Nang makita ni Gotay ang dalagang sangkot sa aksidente, huminto siya dahil sa pag-uusisa upang magtanong at pagkatapos ay inihatid niya pauwi ang lahat. Upang pigilan ang ama ni Seongwan sa patuloy na pang-aabuso, inimbitahan ni Hongju sina Seongwan at ang kanyang ina na manatili sa kanyang bahay. Matapos bumalik si Jechan sa kanyang silid, binalikan niya ang mga alaala tungkol sa kanyang ama. Bagaman mahigpit ang ama ni Jechan, palagi nitong minahal at pinrotektahan ang kanyang anak. Nais lamang ng ama ni Jechan na magkaroon siya ng mas magandang buhay, kaya palagi nitong pinipilit ang kanyang anak na mag-aral ng mabuti. Ang ama ang pinakamatibay na sandigan ni Jechan sa espiritual na aspeto. Ngunit minsang nagpunta sa pamimili ang ama ni Jechan, buong tapang nitong isinakripisyo ang sarili habang sinusubukang hulihin ang isang armadong deserter. Ang tapang ng kanyang ama ang nagbigay kay Jechan ng mas malaking lakas. Dahil dito, nagawa niyang harapin ang anumang pagsubok. Kinabukasan ng umaga, sa kanyang pagpasok sa trabaho, nasalubong ni Jechan si Hongju na naghihintay sa kanya. Dahil nais niyang bayaran ang pinsala sa sasakyan, ibinunyag niya ang resulta ng loto. Bagaman nagkunwari si Jechan na wala siyang pakialam, matapos siyang umalis ay paulit-ulit niyang binigkas ang mga numero upang matandaan ang mga ito. Marahil dahil alam na ni Jechan ang resulta ng loto, buong kumpiyansa siyang sumagot sa kanyang nakatataas. Bagaman inutusan siya ng kanyang pinuno na tapusin ang kaso, hindi siya pumayag. Ang lahat ng ebidensyang kanyang nakalap ay nagtuturo na ang ama ni Seongwan ay isang mapang-abuso. Sa sobrang galit, sinipa palabas ng nakatataas si Jechan. Kumalat sa buong opisina ang balita tungkol sa kanilang pagtatalo. Karamihan ay humanga sa kumpiyansa ni Jechan, ngunit may ilan ding naawa sa kanya at inakalang malapit na siyang matanggal sa trabaho. Habang abala si Jechan sa pag-iisip tungkol sa kaso, bigla niyang nakasalubong ang taong kanyang iniligtas. Dahil nais siyang pasalamatan ni Gotak, sinadya nitong pumunta roon upang imbitahan si Jechan sa hapunan. Nagkataon namang ang napili nilang kainan ay ang restoran ng ihaw ni Hongju. Nang makita ni Jechan na masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang dalawa ng malapitan, nakaramdam siya ng kaunting selos. Ngunit dito, may natuklasan si Jechan na labis na nakakagulat. Ang kanyang nakababatang kapatid ay nagtatrabaho roon bilang part-time. Lumabas na sinusubukan ni Seongwan na mapabilib si Seongwan, kaya siya pumasok sa trabaho.
Tila ang hapunan sa araw na iyon ay hindi kasing simple ng inaakala ni Jachan. May kakayahan din pala si Gotak na managinip ng mga pangyayari sa hinaharap. Dahil nais ni Gotak na patunayan ang kanyang bagong kakayahan, binago niya ang realidad sa pamamagitan ng pagtangging kumain kasama ang kanyang nakatatanda. Sa halip, nagpasya siyang imbitahan si Jachan. Hanggang sa puntong ito, ang lahat ay tulad ng kanyang panaginip mula sa pwesto ng mga customer hanggang sa mga pagkaing inihain. Kung tama ang lahat ayon sa panaginip ni Gotak, sa loob ng 5 segundo ay may lilitaw na isang espesyal na panauhin. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Sa labis na pagtataka ng lahat, pumasok si Bogum sa tindahan. Alam niya kung saan naninirahan sina Seowan at ang kanyang ina, kaya dumating siya upang makipagkita sa kanila. Labis ding nagulat si Jachan nang makita siyang lumitaw roon. Tanging si Gotak lamang ang nanatiling kalmado habang pinagmamasdan ang maliliit na pagbabagong kanyang nilikha. Isang mabigat at tensyonadong atmosfera ang bumalot sa restaurant. Dumating si Bogum upang hanapin sina Seohyun at ang kanyang ina at bigyan sila ng presyon. Tinakot niya sila na kung nanaisin ng ina ni Seowan ang diborsyo, hindi maghahati ng anumang ari-arian ng asawa. Ibig sabihin nito ay tuluyang mawawala ang pangarap ni Seohyun na makapag-aral sa ibang bansa. Mawawala sa kanya ang kanyang talento at ang kanyang kinabukasan. Dahil labis na mahal ng ina ni Seohyun ang kanyang anak, hindi niya kayang panoorin na masira ang kinabukasan nito dahil sa kanyang desisyon. Lubhang nakaapekto ang mga salita ni Bogum sa ina ni Seohyun. Ang lahat ay nangyayari ng eksakto ayon sa panaginip ni Gotak. Nagsimula siyang matakot na magaganap ang nakakatakot na pangyayari. Sa panaginip ni Gotak, gagamit si Seohyun ng chopstick upang saktan ang sarili niyang kamay. Nang malapit nang lumala ang lahat, biglang malakas na hinampas ni Jachan ang mesa upang makaagaw ng atensyon. Pinakinggan niya ang kwento mula simula hanggang wakas, at mula sa pananaw ng isang piskal, inisip niyang ang kasong ito ay hindi pang-aabuso kundi pananakit na nagdulot ng pinsala. Kahit umiyak at magmakaawa ang ina ni Seohyun, igigiit ni Jachan ang pag-usig sa ama ni Seohyun hanggang sa huli. Nabasa na ni Jachan ang mga liham ng paghingi ng tawad na isinulat nito, ngunit pakiramdam niya ay wala itong binago. Matatag na ipinahayag ni Jachan na ibibigay niya sa ama ni Seohyun ang pinakamabigat na parusa. Pagkatapos nito, hinarap ni Jachan sina Seohyun at ang kanyang ina upang aliwin sila. Pinayuhan niya silang manatiling kalmado at magtiwala sa kanya. Ang kanyang katapatan ay umantig sa puso ni Seohyun. Sa wakas, ibinaba niya ang chopstick. Si Gotak, na nasaksihan ang lahat mula sa likuran, ay ngumiti ng may kasiyahan. Ang maliit na detalyeng kanyang binago ang pumigil sa kakila-kilabot na sandaling iyon. Matapos ang lahat, nagsimulang magtaka si Jachan kung bakit siya dinala ni Gotak sa lugar na iyon. Tiyak na may layunin ito. Masayang sinabi ni Gotak na sasagot lamang siya kung ililibre siya ni Jachan ng isa pang pagkain. Napilitan si Jachan na ilibre si Gotak ng merienda sa isang convenience store. Ngunit tila hindi nasiyahan si Gotak sa pagkain iyon. Tuwirang tinanong ni Jachan kung ano ang kanyang iniisip. Sa katunayan, si Gotak mismo ay hindi makapaniwala na ang kanyang napanaginipan ay naging realidad. Nagulat si Jachan nang malaman na nananaginip din siya tungkol sa hinaharap. Hindi lamang si Gotak, kundi sina Jachan at Hongju ay may kakayahang managinip ng ganitong uri ng panaginip. Ang dahilan kung bakit nailigtas ni Jachan si Gotak ay dahil nakita niya ang hinaharap. Nagsimulang maghinala si Gotak. Maari kaya itong isang nakahahawang sakit. Nagsimula ang tatlo na mag-isip ng iba't ibang dahilan para sa pagkakatugmang ito, mula sa pagdila ng yogurt sa takip hanggang sa uri ng dugo, ngunit wala ni isa ang tama. Ang tanging lohikal na mapapatunayan ay nagsimula silang managinip ng mga ganitong panaginip matapos silang mailigtas. Kung titingnan sa positibong paraan, maituturing itong isang biyaya dahil nagagawa nilang pigilan ang masasamang pangyayari bago pa man mangyari sa hinaharap. Matapos maghiwa-hiwalay ang lahat, bumalik si Jachan sa opisina kahit gabi na. Nagpasya siyang pag-aralan ng mabuti ang lahat ng dokumentong may kaugnayan sa kaso. Kinaumagahan, nagulat ang kanyang mga kasamahan nang makitang hindi pa rin siya umuwi. Hinilapan niya ang kanyang nakatatanda upang kumuha ng mga pahayag mismo sa lugar ng insidente. Isa na namang mahabang araw ang lumipas. Sa pamilyar na bus, naghihintay si Hongju kay Jachan. Dahil sa sunod-sunod na nakakapagod na araw ng trabaho, nakatulog siya sa balikat ni Hongju nang hindi namamalayan. Lalong tumibay ang ugnayan ng dalawa. Ngayon, si Jachan na lamang ang laman ng isip ni Hongju. Nasasaksihan ni Hongju ang araw-araw na pagsisikap ni Jachan at labis siyang nasiyahan dito. Ang araw na ito ang huling araw ng investigasyon upang isara ang kaso ng karahasan sa tahanan. Dahil dito, mas determinado si Jachan kaysa dati. Sa loob ng silid ng interogasyon, buong kumpiyansa niyang inilahad ang kanyang matitibay na argumento, sinabayan ng matapang na tindig at kilos na nagpilit sa kabilang panig na umamin.
Ngunit ang lahat ng iyon ay ensayo lamang para sa huling interogasyon. Hindi alam ni Jetchen na sa likod ng salamin, pinapanood siya ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, binago ng kanyang kasigasigan ang pananaw ng lahat. Tinawag ang mga saksi na may kaugnayan sa kaso. Sa gitna ng tensyon, biglang tumawag si Gotak kay Jetchen. Nais nitong huwag si Jetchen ang mag-interoga sa mapang-abusong asawa, kundi ipaubaya ito sa kanyang nakatatanda. Sa panaginip ni Hongju, mapapalaya ang asawa at ituturing na inosente kung si Jetchen ang mag-interoga. Bagaman walang tiyak na ebidensya, sa panaginip ni Gotak, maaresto ang asawa ng investigador na nakatalaga. Pareho ang daloy ng dalawang panaginip, ngunit magkaiba ang magiging resulta. Nang marinig ito, labis na nag-alinlangan si Jetchen dahil ang investigador na nakatalaga ay may malapit na ugnayan kay Bogum. Natakot si Jetchen na mauwi sa wala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ngunit wala siyang ibang mapagpilian sa sandaling iyon. Kinailangan niyang umasa sa kanyang nakatatanda. Ito ay isang malaking pagsusugal na pinili niyang tanggapin. Nang makita ni Bogum na napalitan si Jetchen at si Choi Seung ang mag-interoga, lumitaw ang isang mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya, nagsimula ang interogasyon. Ang lahat ay eksaktong tulad ng sinabi ng dalawa. Ipinilit ng ama ni So-eun na huwag umamin sa kabila ng presensya ng mga saksi. Binago rin ni Bogum ang kwento upang mapaboran ang kanyang kliyente. Sinabi niya na dahil lamang nais ng ina ni So-eun ang 100 milyong won, siya mismo ang nagsadya ng eksena ng pang-aabuso. Inirecord din ni Bogum ang usapan sa restaurant. Ito ay ebidensyang lubhang pabor sa ama ni So-eun. Matapos makita ang ebidensyang iniharap ni Bogum, nagsimulang maniwala si Choi Seung sa gawa-gawang kwento. Naging hindi komportable ang lahat ng saksi. Labis na nabahala si Jetchen sa sandaling iyon. Hindi siya mapakali habang nakikita niyang malapit nang makaligtas sa parusa ang walang hiyang iyon. Papasok na sana si Jetchen upang makialam nang biglang nagbago ang tono ni Choi Seung. Tinanong niya tungkol sa testimonya ng mga saksi. Kaagad matapos mawalan ng malay ang ina ni So-eun, ano ang sinabi ng kanyang asawa. Iisa ang sagot ng lahat, sinabi niyang hindi niya ginawa iyon. Ito ang mahalagang punto na naglinaw sa kaso. Kung ang ama ni So-eun ay talagang isang lalaking mahal ang kanyang asawa at anak gaya ng kanyang sinasabi, ang una niyang gagawin sa oras na makita ang kanyang asawa na nawalan ng malay ay lapitan at tingnan ito. Hindi ang tumayo lamang at ipagtanggol ang sarili na hindi niya ito sinaktan. Ang pangungusap na iyon ang tuluyang nagpatunay sa kasalanan ng ama ni So-eun. Noon lamang napagtanto ni Jetchen ang kakaibang detalyeng iyon. Buong kumpiyansa siyang lumapit upang sampahan ng kaso ng pang-aabuso ang ama ni So-eun. Inilantad ang lahat ng ebidensya. Maging ang recording ng mismong sandali nang mawalan ng malay ang ina ni So-eun ay isinapubliko. Binalaan ni Jetchen ang ama ni So-eun na kung magpapatuloy pa siya sa pagsisinungaling, ang mismong mga kasinungalingang iyon ang gagamitin laban sa kanya sa hukuman. Bagaman nais ni Bogum na ihinto ang interogasyon, hindi na ito mailigtas. Dahil sa labis na takot, inamin ng ama ni So-eun ang lahat ng kanyang ginawa. Sa wakas, nahatulan ng ama ni So-eun eksaktong tulad ng nangyari sa panaginip. Matagumpay na nalutas ang kaso. Sa mga nagdaang araw, palaging dinadalaw si Hongju ng bangungot. Sa kanyang pagkalito, nakita niya ang sarili na nakahandusay at walang malay sa gitna ng isang kabubatan. Pagkagising niya, pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya. Ang damdaming iyon ay labis na nakakatakot. Sa kabutihang palad, tuwing umaga ay ginigising siya ng boses ng kanyang ina mula sa bangungot. Ang kanyang ina ang nagsilbing pinagmumulan ng lakas na nagtulak kay Hongju na magsikap pa. Tuwing madaling araw, pumupunta si Hongju sa pamilyar na kapihan upang hintayin si Jetchen. Nang makita ni Jetchen ang puno ng pag-asa niyang tingin, hindi na niya napigilan ang sarili. Mausisa niyang tinanong ang trabaho ni Hongju at kung bakit palagi itong may oras na sundan siya. Sa totoo lang, hindi alam ni Hongju kung maaari pa ba niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang isang mamamahayag. Bagaman nais ni Hongju na magtrabaho, natatakot siya na magkatotoo ang kanyang panaginip. Samantala, nang nililinis ng ina ni Hongju ang silid ng kanyang anak, nakita niya ang liham ng aplikasyon para sa pagbabalik sa trabaho. Labis na nadismaya ang ina ni Hongju na nais ng kanyang anak na bumalik sa pagiging mamamahayag. Hindi siya sang-ayon, kundi natatakot siyang malagay sa panganib ang kanyang anak. Bagaman noong una ay nagpasya si Hongju na tumigil at huwag nang magtrabaho, nagbago ang kanyang isip matapos niyang makilala si Jetchen. Ang tanging lohikal na mapapatunayan ay nagsimula silang managinip ng ganitong mga panaginip matapos silang mailigtas. Kung titingnan sa positibong paraan, ang panaginip na ito ay maituturing na isang biyaya dahil nagagawa nilang pigilan ang masasamang pangyayari sa hinaharap. Para sa kanyang ina, si Hongju ay isang marupok na dalaga na palaging pinag-aalala ang iba. Kaya mas nais pa niya itong protektahan. Nararamdaman din ni Hongju ang pagmamahal ng kanyang ina.
Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang dalawang pulis. Sina Gootak at ang kanyang senior palayon. Dahil nais ni Gootak na makilala si Hongju, tinanggap niyang gumastos upang kumain ng barbecue. Nilinis ni Gootak ang mesa habang ibinabahagi ang kanyang mga iniisip. Ang katotohanang tatlong tao ang nanaginip ng kakaibang mga panaginip ay hindi normal, tiyak na may tuntunin ito. Kung matutuklasan ni Gootak kung paano ito gumagana, maaari niyang pigilan ang masasamang pangyayari sa hinaharap. Biglang may pag-usisang nagtanong si Hongju kung ano ang mangyayari kung managinip si Gootak ng sarili niyang pagsasakripisyo. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Gootak na babaguhin niya ang pangitain iyon. Lubos na nasiyahan si Hongju sa sagot na iyon. Ngunit ang ina ni Hongju lamang ang hindi nasiyahan. Sumigaw siya at pinalayas ang dalawang pulis. Matapos umalis si Gootak at ang kanyang senior, dumating din ang grupo ni Jechan. Pumaroon ang mga tao dahil lamang sa pag-uusisa. Nais nilang malaman kung anong klaseng tao si Hongju at kung bakit labis siyang kinahuhumalingan ni Jechan. Bago kumain ang lahat, naghawak kamay sila at sabay-sabay na nanalangin. Gayunpaman, nagkaroon ng pagtatalo ang grupo tungkol sa isang kaso. Ang isang panig ay sumang-ayon na dapat mabigat ang parusa sa taong nagbigay ng susi ng sasakyan sa isang lasing na driver, habang ang kabilang panig ay naniniwalang wala siyang kasalanan. Si Jechan lamang ang hindi pumabor sa alinmang panig. Parehong may sariling dahilan ang dalawang panig, kaya kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Upang makahanap ng paraan na mailigtas siya, lumitaw si Hongju at nagdala ng beer. Ayon sa kanya, ang sama-samang panalangin bago kumain ay sumasalungat sa pananaw ng kalayaan sa relihiyon. Ang katotohanang lahat ng apat na tao ay Kristiyano ay halos imposible dahil 20% lamang ng populasyon ng Korea ang sumusunod sa Kristyanismo. Sa makatuwid, napakababa ng posibilidad na apat na tao ang may isang relihiyon, mas mababa pa kaysa makakita ng dobleng bahaghari. Pinatunayan nito na may isang taong nagsisinungaling tungkol sa kanyang relihiyon. Kaya naman ang katotohanang hindi natakot si Jechan na ipakitang hindi siya kabilang sa relihiyong iyon ay isang matapang na kilos. Hindi siya duwag gaya ng sinasabi ng iba. Ang sagot ni Hongju ay nagpahanga sa lahat. Matapos bumalik ang grupo ni Jechan sa kumpanya, napagtanto ng boss na siya pala ang tanyag na reporter na si Hongju. Siya ang tumindig upang tuligsain ang mga paglabag ng matataas na opisyal. Ang tanging tanong lamang ay kung bakit siya huminto sa trabaho na walang nakakaalam. Kinagabihan, matapos umuwi si Hongju mula sa trabaho, nakasalubong niya ang may-ari ng tindahan ng pritong manok na nagpapakain ng mga pusa. Dahil sa pag-aalala ng may-ari sa mga pusa, binawasan nito ang bahagi ng pagkain ng mga customer. Nais sanang lapitan at kausapin ni Hongju ang lalaki, ngunit dahil sa labis na pagod, nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad palayo. Isang panaginip ang pumasok sa kanyang isipan. Sa kaganapan ng pag-amin sa universidad na may sindihan ng kandila, magkakaroon ng isang matinding sunog at ang biktima ay ang babaeng empleyada ng cave. Upang pigilan ang trahedyang ito, niyakap ni Hongju ang pamatay sunog sa tindahan at nagmadaling lumabas upang iligtas ang mga tao. Bago pa mahagip ng apoy ang gas, mabilis niyang inispray ang pamatay sunog upang mapigil ang apoy. Gayunpaman, inakala ng mga estudyante na sinisira niya ang kasiyahan, kaya galit nilang hinabol si Hongju. Napanaginipan din ni Jechan ang katulad na pangyayari, kaya nagpunta siya upang tingnan ito. Sa kabutihang palad, dumating siya sa tamang oras upang iligtas siya bago pa lumala ang lahat. Ang kanyang pagdating ay nagbigay kay Hongju ng mas malaking kumpiyansa upang bumalik sa propesyon. Matapos masaksihan ng ina ni Hongju ang matibay na determinasyon ng kanyang anak, bahagya siyang nag-alinlangan. Kaya kinausap ng ina ni Hongju si Jechan. Nais niyang protektahan niya ang kanyang anak at ang kanyang lugar, dahil si Jechan lamang ang kayang baguhin ang hinaharap ni Hongju. Pinayagan ng ina ni Hongju ang kanyang anak na bumalik bilang reporter. Labis itong ikinatuwa ni Hongju. Ang araw na ito ang unang araw ng kanyang pagbabalik sa trabaho. Labis ang kaba ni Hongju habang nakatayo sa harap ng pintuan ng kumpanya. Habang siya ay nag-aalinlangan pa, lumitaw si Jechan, hinawakan ang kanyang kamay at sabay silang pumasok sa kumpanya. Ang kilos na ito ay nagbigay kay Hongju ng mas malaking kumpiyansa sa kanyang pagbabalik. Ngunit nang makita ni Hongju ang bagong uniforme, muling bumalik ang nakakatakot na panaginip sa kanyang isipan. Ngunit dahil kay Jechan, hindi na kailangang mag-isa ni Hongju sa pakikipaglaban. Kabaligtaran ng swerte ni Hongju sa pagkakaroon ng mapagkakatiwalaan, ang babaeng estudyante sa universidad na kanyang nailigtas noong isang araw ay nakatanggap ng masamang balita. Ang ikatlong kapatid na lalaki ni Saeran ay namatay sa isang aksidente sa trapiko. Ang mas kapintasan ay ang nagmamaneho ay ang kanyang panganay na kapatid. Bagaman nais ng prosekusyon na magsagawa ng otopsya upang makumpirma ang sanhi ng kamatayan, nais ng panganay na kapatid na buo at hindi ginagalaw ang katawan ng kanyang kapatid.
Dahil hindi pumayag ang pamilya ng biktima sa otopsya, wala nang nagawa ang prosekusyon. Matapos makremate ang ikatlong kapatid ni Sairan, tumakas ang panganay na kapatid na may dalang malaking insurance payout. Nang mapansin ng prosekusyon ang kahina-hinalang pangyayari, agad silang naglabas ng warrant para sa panganay na kapatid na si Sehun. Mabilis na withdraw ni Sehun ang lahat ng insurance money, saka nagtungo upang makipagkita kay Abogado Bogom at humingi ng tulong. Sa una, nagkunwari si Sehun na siya ay maling inakusahan. Nagpakita pa siya ng kaawa-awang mukha habang sinisisi. Ngunit hindi estranghero si Bogom sa mga basurang tao na tulad niya. Matapos siya sa atin ni Bogom ng mabuti ang kwento, malinaw niyang nalaman na si Sehun ang pumatay sa kanyang kapatid upang angkinin ang insurance money. Bagaman ayaw sanang tulungan ni Bogom ang walang hiyang ito, nabulag siya ng pera. Hanggat tinulungan ni Bogom si Sehun na makatakas sa parusa, ang malaking halagang iyon ay mapupunta sa kanya. Sa panaginip ni Jae-chan, nakita niya ang sarili na nakikipag-date kay Hongju. Magkasama nilang pinanood ang isang ulat balita na siya mismo ang gumawa. Ito ay tungkol sa pagpatay para sa insurance money na iniimbestigahan ng prosekusyon. Ang araw na iyon ang opisyal na unang araw ng pagbabalik ni Hongju sa trabaho matapos ang mahabang pahinga. Upang mas mapanatag ang kanyang loob, nagpasya si Jae-chan na hawakan ang kanyang kamay at samahan siya hanggang sa istasyon ng pagbabalita. Napakahalaga ng pagpili ng paksa para sa ulat na ito, kaya patuloy na nagpunta si Hongju sa iba't ibang lugar upang mangalap ng mas maraming balita. Ang unang destinasyong pinili niya ay ang patrol station kung saan nagtatrabaho si Gutok. Walang tigil ang kanilang pag-uusap nang sila ay magkita, kaya hindi pa rin napipinal ni Hongju ang kanyang paksa. Sa sandaling iyon, tinawagan siya ng kanyang senior. Habang hindi alam ni Hongju kung paano sasagot, nag-alok si Gutok ng isang kaso. Kamakailan, kapansin-pansing dumami ang bilang ng mga pusang gala na pinapatay para sa insurance money. Isa itong serye ng mga pagpatay kung saan nilalason ang mga pusa gamit ang cyanide. Bagaman ayaw sana ni Hongju na mag-ulat tungkol sa mga hayop, inisip ng kanyang senior na isa itong nakakagulat na kaso. Dahil dito, napilitan si Hongju na imbestigahan ang kaso ayon sa utos ng kanyang senior. Samantala, sa tanggapan ng prosekusyon, tinatalakay ng lahat ang kaso ng pagpatay para sa insurance money. Biglang naalala ni Jae-chan ang kanyang panaginip noong nakaraang gabi. May pag-aalala niyang tinanong kung ang apelyido ng suspect ay Kang. Nagulat ang ibang mga piskal na alam niya ang impormasyong iyon. Lahat ay eksaktong gaya ng napanaginipan ni Jae-chan, ngunit may isang pagkakaiba. Ang biktima sa kasong ito ay ang kapatid ni Sairan. Pinatunayan nito na nasa panganib din si Sairan. Mukhang isang madaling kaso ito, ngunit si Bogom ang abogado ng suspect na ikinabahala ng lahat. Bagaman ang lahat ng ebidensya ay laban kay Saihon, may masamang pakiramdam si Jae-chan tungkol sa paglilitis na ito. Natatakot siyang isipin ang masamang posibilidad na makakatakas si Saihon sa parusa at mapapalaya. Ang haharap kay Bogom sa pagkakataong ito ay ang piskal na si Shinjae. Nang magsimula pa lamang ang paglilitis, nagharap siya ng maraming ebidensya laban kay Saihon. Una ay ang kontrata para sa mahigit 31 uri ng insurance. Bawat buwan, kailangang magbayad si Saihon ng higit sa 4 na milyong won. Mula roon, gumawa siya ng huwad na aksidente sa trapiko upang patayin ang kanyang kapatid na may layuning makuha ang napakalaking insurance money. Bukod pa rito, nagsumite si Saihon ng mga peking ulat sa 7 kumpanya ng insurance na sinasabing aksidente lamang ang nangyari. Sa lahat ng ebidensyang ito, inakala ni Shinjae na naisulok na niya si Saihon. Ngunit hindi madaling kalabanin si Bogom. Sa ngalan ng kanyang kliyente, buong kumpiyansa niyang itinanggi ang lahat ng paratang at iginiit ang kanyang pagiging inosente. Dahil hindi makahanap ng pagkakasundo ang hukom sa magkabilang panig, pansamantalang nagtapos ang paunang paglilitis. Sa panaginip ni Jae-chan, nakita niya si Hongju na hinahabol ng isang mamamatay tao. Dahil labis siyang nag-aalala para sa kanyang kasintahan, inaya niya itong makipagkita upang ikwento ang panaginip. Tinanong ni Jae-chan kung may iniulat bang kaso si Hongju kamakailan. Nang malaman niyang tungkol lamang ito sa mga pusa, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit upang matiyak ang kaligtasan ni Hongju, kinailangan nitong mangako ng isang bagay kay Jae-chan. Kapag nakatagpo siya ng panganib na nakita ni Jae-chan sa kanyang panaginip, kailangan niyang sabihin ang oras at lugar upang makilala niya ito. Sa ganoong paraan lamang mapoprotektahan ni Jae-chan ang kaligtasan ni Hongju. Kinabukasan, nagpatuloy ang paglilitis. Naroon ang lahat mula sa tanggapan ng prosekusyon upang panoorin ang resulta. Iniharap ni Shinjae ang mga search record mula sa telepono ni Saihon. Sa araw na namatay ang kanyang kapatid, ginamit ni Saihon ang kanyang telepono upang maghanap ng partikular na nilalaman. Mula sa mga keyword na kanyang hinanap, matutuklasan ang kanyang motibo at galaw sa krimen.
Kung na-autopsy ang katawan ng biktima, mabubunyag ang kriminal na ginawa ni Sai-hun, kaya humanap siya ng paraan upang maiwasan ang otopsya at agad na ipinakremate ang katawan ng kanyang kapatid. Kasabay nito, nagsaliksik din si Sai-hun kung paano matatanggap ang death insurance benefits, at sa huli, kinitil niya ang buhay ng kanyang kapatid kapalit ng 2.7 bilyong won na insurance money. Gayunpaman, ginawang ganap na ibang kwento ni Bogum ang lahat ng ebidensyang iyon. Ipinahayag niya na dahil nais ni Sai-hun na manatiling buo ang katawan ng kanyang kapatid, humanap ito ng paraan upang maiwasan ang otopsya. Dahil sa suliraning pinansyal na hindi pumapayag sa isang mahabang burol, nakahanap si Sai-hun ng lugar para sa cremation. Tungkol naman sa insurance money, ito raw ang huling regalong iniwan ng kapatid ni Sai-hun para sa pamilya. Nararamdaman ni Shin Jae na hindi pa niya maaaring hatulan si Sai-hun, kaya inilabas niya ang dashcam footage na na-edit. Pinaghinalaan niyang ito ay pinakialaman upang itago ang isang krimen, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Bogum. Ipinunto niya na sina Sai-hun at ang biktima ay magkapatid sa dugo. Kung nais ni Sai-hun na burahin ang footage, kailangan lamang niyang sirain ang black box. Sa recording, malinaw na makikita ng lahat na magkaiba ang mga boses ng dalawang tao. Dahil dito, hindi ito maaaring ituring na ebidensya upang hatulan si Sai-hun. Mula pa noong unang araw ng kanilang pagkikita, inamin na ni Sai-hun kay Bogum na ang kanyang kapatid ay hindi namatay dahil sa aksidente kundi nilason niya ito. Ito ang huling hakbang ni Bogum upang baliktarin ang takbo ng kaso. Naglabas siya ng ebidensya na nagpapatunay na ang biktima ay hindi namatay sa aksidente sa sasakyan kundi dahil sa cardiac arrest. Batay sa testimonya ng mga rescuer, lubos na makatwiran ang sinabi ni Bogum dahil ang dami ng dugo at ang temperatura ng katawan ng biktima ay hindi katulad ng sa isang taong namatay dahil sa aksidente. Dahil inusig ng piskal si Sai-hun sa kasong sanhi ng nakamamatay na aksidente, kahit pa 79% ang pagiging maaasahan ng ebidensya. Kung may kahit 1% lamang na posibilidad na ang biktima ay namatay dahil sa atake sa puso, ganap na inosente si Sai-hun. Dahil sa matatalim na argumento ni Bogum, napilitan ang hukom na ideklarang inosente si Sai-hun sa harap ng lahat. Ngunit hindi matanggap ni Jae-chan ang desisyong iyon, kaya nagtuon siya ng pansin sa muling pag-imbestiga ng kaso. Ang araw na iyon ang mismong araw na naharap sa panganib si Hongjo sa panaginip. May pag-aalala siyang tinawagan ni Jae-chan upang kumustahin siya. Nang makumpirma lamang niyang ayos pa siya, sa kanya nagawang ipagpatuloy ang investigasyon ng may kapanatagan. Sa panaginip ni Jae-chan, si Sai-hun ay naaresto dahil sa paggamit ng lason upang patayin ang kanyang kapatid. Nagpanik si Choi Sung nang matuklasan niya ang isang kakaibang detalye. Lumalabas na nang matanggap ng prosekusyon ang katawan, nakita ni Choi Sung na ang kulay ng dugo ay nagbago mula pula patungong berde. Ito ay isang palatandaan ng pagkalason. Kasabay nito, naroon si Sairan sa tindahan, naghihintay na makauwi ang kanyang kapatid. Dahil naroon siya sa paglilitis, matapos marinig ang recording, napagtanto niya na ang boses na naroon ay ganap na boses ng panganay na kapatid at hindi boses ng kanyang ikatlong kapatid. Nagkataon namang naroon din si Gutak at Hongjo upang imbestigahan ang kaso ng pagkalason sa mga pusa. Naramdaman ni Gutak na hindi matatag ang sitwasyon, kaya siya muna ang pumasok sa tindahan upang mag-check. Ngunit hindi niya inaasahan na siya ay sasaksakin ni Sai-hun at agad na bumagsak sa lugar. Nang makita ni Hongjo na nasa panganib ang kanyang kaibigan, mabilis siyang sumugod upang hampasin si Sai-hun at agad na hinila si Sairan upang tumakas muna. Patuloy silang hinabol ni Sai-hun hanggang sa rooftop. Sa pinakakritikal na sandali, dumating si Jae-chan sa tamang oras. Para siyang isang anghel na dumating upang iligtas si Hongjo. Ang dalawang lalaki ay nagsalpukan na parang mababangis na hayop. Ngunit dahil sa isang sandaling pagkukulang, siya ay naipit. Paulit-ulit na hinampas ni Sai-hun si Jae-chan nang may galit. Iyon lamang ang kaya niyang gawin sa sandaling iyon. Habang nakikipaglaban si Jae-chan kay Sai-hun, dumating sa tamang oras ang mga pulis upang rumesponde. Matapos ihatid si Sai-hun sa istasyon ng pulisya, agad na tinungo ni Jae-chan ang kanyang kasintahan upang tiyakin ang kanyang kalagayan. Kinaumagahan, nagising si Gutak matapos ang operasyon. Bagaman masakit pa rin ang kanyang katawan, mas inaalala niya ang kaligtasan ni Hongjo. Maayos ang naging wakas ng lahat. Bumalik si Jae-chan sa opisina sa gitna ng paghanga ng kanyang mga kasamahan. Siya ang may pinakamalaking kontribusyon sa pag-aresto kay Sai-hun. Dahil dito, lubos siyang pinagkatiwalaan ng kanyang superior ng buong otoridad upang pangasiwaan ang kaso. Habang papunta sa interrogation room, nakasalubong ni Jae-chan ang abogado na si Bogum. Nagtaka si Jae-chan kung bakit hindi na ipinagpatuloy ni Bogum ang pagtatanggol sa kanyang kliyente. Bagaman magbabayad sana si Sai-hun ng napakalaking halaga, may isang patakaran si Bogum na palagi niyang sinusunod. Hindi siya nakikilahok sa mga pustahan na hindi niya maaaring panalunan.
Bago umalis si Bogom, hiniling niya kay Jae-chan na iparating kay Sai-han ang mensahe na kahit ano pa ang gawin nito, hindi ito makakatakas sa parusa. Nabaliw si Sai-han nang malaman niyang iniwan na siya. Tumanggi siyang makipagtulungan nang wala ang kanyang abogado. Ang balita tungkol sa kaso ni Sai-han ay iniulat sa buong bansa. Batay sa mga naunang sakdal at sa kanyang kawalan ng pagsisisi, si Sai-han ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Matapos ang insidenteng malubhang nasugatan si Gutak, patuloy na sinisisi ni Hongjo ang kanyang sarili. Dahil lamang sa kagustuhan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng pagkalason sa mga pusa, nadamay niya si Gutak sa pagpunta sa tindahan. Kung hindi dahil sa pansariling desisyon ni Hongjo, hindi sana malubhang nasugatan si Gutak. Bagaman hindi ito ipinapakita ni Hongjo sa labas, napanaginipan ni Jae-chan na umiiyak siya nang mag-isa sa parke. Kaya nagdala siya ng mga tisyo at hinintay siya roon. Hindi lamang si Hongjo ang nakaramdam ng matinding pagkakasala, kundi pati si Jae-chan ay nakaramdam ng pagsisisi dahil hiniling niya kay Gutak na sundan at protektahan siya. Ngunit dahil doon, ligtas si Hongjo. Marahil ay nakaramdam din si Gutak ng pasasalamat na naging maayos ang lahat. Nang masaksihan ni Jae-chan ang paghikbi ni Hongjo, naalala niya ang kanyang dating sarili. Nang peki ni Jae-chan ang report card at bigin ang kanyang ama, isang kasamahan ng kanyang ama ang lumapit upang aliwin siya. Sinabi ng taong iyon na may mga bagay na hindi na maaaring baguhin, ngunit maaari itong unti-unting itama mula ngayon at darating ang araw na hindi na mabibigo ang kanyang ama. Sa pagkakataong ito, si Jae-chan naman ang umaliw sa umiiyak na babae sa kanyang tabi. Siya ang magiging sandigan nito tuwing siya ay manghihina. Ang araw na iyon ang araw ng paglabas ni Gutak mula sa ospital. Upang mas makabawi ng maayos, iminungkahi ni Gutak na manatili muna siya sa bahay ni Hongjo sa loob ng ilang araw. Nagulat si Jae-chan dito. Bilang pasasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay, mabilis na pumayag si Hongjo. Walang nagawa si Jae-chan at hindi niya ito napigilan. Kinagabihan, nang umuwi si Seung-hwan, inakala niyang may nanloob sa bahay dahil nagkalat ang buong silid na winasak ng asong ipinakiusap ni Gutak na alagaan. Sa sandaling iyon, tanging nagawa ni Jae-chan ay panoorin si Hongjo na masayang kumakain ng inihaw na karne. Bukod pa rito, tumawag pa si Gutak upang sabihan si Jae-chan na bumili ng mga dahon na isasabay sa pagkain ng karne. Bagaman labis na inis si Jae-chan, kinailangan pa rin niyang sundin ang utos ni Gutak. Hindi lamang si Jae-chan, pati si Hongjo ay inutusan din ni Gutak na bumili ng ilang personal na gamit. Tinawagan pa ni Gutak ang dalawa upang subaybayan sila ng may labis na kasiyahan. Sa wakas, natapos nilang bilhin ang isang bungkos ng mga gamit at nakauwi na. Bagaman nag-alok si Jae-chan na buhatin ang mga pinamili ni Hongjo, tumanggi siya dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob kaninuman. Ang pangungusap na iyon ay nagdulot ng matinding hindi komportableng pakiramdam kay Jae-chan. Tinanong niya kung maaari ba siyang maging isang eksepsyon para sa kanya. Nang marinig ang tanong na iyon, nakaramdam ng hiya si Hongjo. Bawat segundo ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso at umiinit ang buong katawan niya. Sinubukan ni Jae-chan na halikan siya ngunit nahinto dahil sa seatbelt. Upang makatakas sa ganitong nakakahiya na sitwasyon, sinadya ni Jae-chan na pag-usapan ang kanilang nakaraan upang makalimutan ni Hongjo ang sandaling iyon sa loob ng sasakyan. Ngunit bigla na lamang hinalikan ni Hongjo si Jae-chan. Nanatiling hindi makagalaw si Jae-chan sa harap mismo ng pinto. Maging si Hongjo ay hindi makapaniwala na nagawa niya ang ganoong kabaliwang bagay. Habang masayang umuwi si Jae-chan, nakatanggap siya ng isang sobre na puno ng pera. Iyon pala ay mula sa kasamahan ng kanyang ama. Ang armadong deserter na bumaril at pumatay sa ama ni Jae-chan ay ang nakababatang kapatid ng lalaking iyon. Upang magbigay ng kabayaran sa biktima ng kanyang kapatid, taon-taon ay nagpapadala ang kasamahan ng kanyang ama ng pera kay Jae-chan, kahit pa ayaw niya itong tanggapin. Kinaumagahan, masayang naghintay si Jae-chan sa harap ng bahay ni Hongjo upang sabayan siya papasok sa trabaho. Kabaligtaran ng kanyang kasiyahan, malungkot at nahihiyang mukha ang ipinakita ni Hongjo dahil hinalikan niya si Jae-chan kagabi. Bagaman magkasabay silang naglakad, patuloy na sinusubukan ni Hongjo na lumayo sa kanya. Napilitan si Jae-chan na hilahin siya palapit. Nagkunwari pa rin si Hongjo na wala siyang naaalala tungkol sa nangyari kagabi. Kahit paulit-ulit itong binabanggit ni Jae-chan, patuloy na umuunlad ng maayos ang kanilang damdamin. Matapos ang maraming araw na pananatili ni Gutak sa bahay ni Hongjo, napagpasyahan niyang umuwi na ngayon. Kasabay nito, yumanig ang buong bansa dahil sa pagpatay sa isang babaeng atleta. Sa kanyang panaginip, nakita ni Gutak ang sarili na iniimbestigahan at iniinteroga ng mga piskal. Nagising siyang bigla nang marinig ang tunog ng telepono. Sa matinding kaba, ipinaalam ni Hongjo na napanaginipan niyang pinasok ng mamamatay tao ang bahay ni Gutak, kaya pinaalalahanan niya itong siguraduhing nakasara ang pinto bago matulog. Ngunit huli na ang lahat.
Sa sandaling iyon, nakaupo si Gutak sa tabi ng pinakahanap na lalaki sa buong bansa. Sa katunayan, dati silang magkaklase noong nasa high school. Sa pagkakataong ito, pumunta si Do Yaung upang humingi ng tulong sa kanyang kaibigan. Kung hindi siya tutulungan ni Gutak na mapawalang sala, nagbanta siyang ibubunyag niya sa pulisya ang isang nakakagulat na lihim ni Gutak. Tila inasahan na ni Gutak na darating ang araw na ito, kaya naghanda na siya ng liham ng pagbibitiw. Malamig na sinabi ni Gutak sa kanyang kaibigan na sumuko na ito, habang siya naman ay kusang magbibitiw. Nawalan ng katinuan si Do Yaung sa kawalan ng puso ng kanyang kaibigan. Humandusay siya sa lupa at umiyak sa matinding kawalan ng pag-asa. Dahil labis na nag-aalala si Hongjo kay Gutak, pumunta siya sa bahay nito upang tingnan ang kalagayan niya. Sa oras ding iyon, dumating ang pulisya upang isama si Do Yaung. Nagulat si Hongjo nang makita si Gutak na umiiyak sa unang pagkakataon. Bagaman marami siyang gustong itanong sa sandaling iyon, kinailangan niyang pigilan ang sarili. Kinaumagahan, nang tumingin si Jai Chan sa labas ng bintana, nakita niya ang babaeng gusto niya na naglalakad kasama ang ibang lalaki. Mabilis na tumakbo pababa si Jai Chan upang pigilan sila bago pa sila magyakapan tulad ng sa panaginip. Mabilis ding napansin ni Gutak ang damdamin ni Jai Chan, kaya kusa siyang lumayo kay Hongjo. Dahil may mahalagang bagay na kailangang pag-usapan ang tatlo, nagsalo-salo sila sa almusal. Sa sandaling iyon, iniulat sa telebisyon na sumuko na si Do Yaung, ngunit patuloy pa rin niyang iginigiit ang kanyang kawalang sala. Nadurog ang puso ni Gutak sa pagkitang nahihirapan ang kanyang kaibigan. Matagal na niyang kilala si Do Yaung, kaya sigurado siya na hindi ito mamamatay tao. Biglang tinanong ni Jai Chan kung paano siya nakasisiguro. Kung nauunawaan lamang ng lahat ang puso ng tao, hindi nakakailanganin ang mga piskal o mga hukuman. Hindi rin tiyak ni Gutak ang anuman hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Lahat ng ebidensya ay laban kay Do Yaung dahil siya lamang ang taong lumitaw sa security video noong araw ng krimen at kahina-hinala rin ang katotohanang nagtago siya mula sa pulisya. Sa panaginip ni Hongjo, nakita niyang sinabi ni Gutak na naniniwala siya sa suspect dahil magkaibigan sila, hindi dahil naniniwala siyang tunay na inosente ang kanyang kaibigan. Dahil si Do Yaung ay isang pinaghihinalaang mamamatay tao, nakatanggap ng matinding batikos ang tindahan ng kanyang ina. Dahil ayaw ni Gutak na mapahamak ang ina ni Do Yaung, pinayuhan niya itong isara muna ang tindahan. Ngunit palaging naniniwala ang ina ni Do Yaung na mabuting tao ang kanyang anak at siya ay napagbintangan lamang. Samantala, handang gawin ng pamilya ng biktima ang lahat upang makulong si Do Yaung habang buhay. Si Bogom ang inupahan ng pamilya upang ipaglaban ang karapatan ng biktima. Walang piniling paraan si Bogom. Sinubukan niya ang lahat upang gawing kaaway ng publiko ang suspect. Ibinigay niya kay Hongjo ang resume ng suspect. May record ng paggamit ng droga ang ama ni Do Yaung. Bukod dito, minsan na rin siyang naaresto dahil sa pananakit at pagnanakaw noong siya ay nasa kolehiyo. Walang pag-aalinlangan na ininsulto siya ni Bogom. Isa itong kapaki-pakinabang na pain para sa media dahil ang kaso ay nasa sentro ng atensyon. Kapag tumaas ang opinyon ng publiko, ang investigador ang hahawak sa kaso sa halip na ang piskal. Ang desisyon na yon ay nasa kamay ni Hongjo. Ilalathala ba niya ang balitang ito para sa kapakinabangan ng tanggapan ng editorial o ilalagap niya ang kanyang tiwala kay Jai Chan? Sa kanyang pagbabalik, naalala ni Hongjo ang masakit niyang nakaraan. Dahil nais ng kanyang ama na iligtas ang lahat, isinugal nito ang kanyang buhay upang pigilan ang isang deserter at siya ay namatay. Matapos ang libing ng ama ni Hongjo, sinundan niya at ng isang kaibigan ang sasakyan ng kapatid ng mamamatay tao patungo sa isang ilog. Dahil nais ng lalaki na tubusin ang kasalanan ng kanyang kapatid, balak niyang lunurin ang sarili sa ilog bilang kabayaran ng kanyang buhay. Ngunit dalawang lalaki ang tumalon pababa upang iligtas siya. Dumating ang araw na pupunta si Gutak sa tanggapan ng piskal upang tumestigo para sa kanyang kaibigan. Bago siya pumasok sa silid ng interogasyon, nais niyang makita ang kanyang kaibigan sa huling pagkakataon. Nagsimulang mag-alala si Do Yaung dahil hindi pa rin siya napapalaya. Nakiusap siya sa kanyang kaibigan na hanapin ang tunay na mamamatay tao bago pa lumala ang lahat. Ngayon, si Gutak na ang huling pag-asa ni Do Yaung. Bago simulan ni Jai Chan ang pag-interoga sa saksi, inimbitahan niya ang kanyang mga senior upang magmasid. Dahil mahalaga ang kasong ito, binigyang pansin din ito ng husto ni Chief Kim. Pagpasok pa lamang ni Jai Chan sa silid ng interogasyon, nagpakita na siya ng isang kumpiyansang aura na hinangaan ng mga senior. Ayon sa mga panloob na impormasyon, nagtapos si Gutak sa Akademya ng Pulisya na may karangalan at personal na ginawaran ng Medal of Honor ng punong ministro. Isa siyang matibay na kalaban para kay Jai Chan sa interogasyong ito. Matapos magbatsyaan ang dalawa sa magalang na paraan, mabilis nilang sinimulan ang interogasyon. Tinanong ni Jai Chan kung ano ang naging pananaw ni Gutak nang malaman niyang hinahanap na ang kanyang kaibigan.
Inamin ni Gutak na sa simula pa lamang ay nagkamali rin siya ng akala at inisip na ang kanyang kaibigan ang salarin dahil si Do Young lamang ang lumitaw sa security video noong araw ng krimen. Patuloy na nagtaas ng hinala ang mga piskal nang lumitaw ang kakaibang mga bakas ng dugo sa bahay ng biktima. Tiyak na gumamit ang salarin ng isang kasangkapan upang likhain ang mga iyon at pagkatapos ay binura ang lahat ng bakas. Ngunit patuloy pa ring ipinagtanggol ni Gutak ang kanyang pananaw ng may kumpiyansa. Iginiit niya na tungkulin ng piskal na hanapin ang kasangkapang iyon, hindi ang umupo lamang at maghasik ng pagdududa, dahil ang lahat ng pagdududa ay hindi maaaring maging ebidensya sa korte. Maging ang mga senior na nagmamasid sa labas ay labis na nagulat dahil walang butas ang mga argumento ni Gutak. Maging si Jay Chan ay lubos na nalamangan niya. Tinanong ni Jay Chan kung pinayuhan ni Gutak si Do Young na sumuko. Ngunit ang sagot ni Gutak ay ikinagulat ng lahat. Sa halip na payuhan ang kanyang kaibigan na sumuko, sinabi niya na kung si Do Young ang salarin, dapat itong tumakas. Kung si Do Young nga ang tunay na salarin, hihilingin sana niya kay Gutak na tulungan siyang makatakas. Ngunit sa halip, hiniling ni Do Young na patunayan ang kanyang kawalang sala. Bukod dito, wala ring motibo si Do Young upang patayin ang biktima, na kilala bilang taong nag-uri ng basura kahit tanungin kung siya ay galit. Nagsimulang tingnan ng mga piskal ang kaso sa ibang pananaw. Ito ang dahilan kung bakit inimbitahan sila ni Jay Chan. Nais niyang kumbinsihin ang lahat. Dahil walang sapat na ebidensya ang prosekusyon upang patunayang nagkasala si Do Young, siya ay pinalaya. Matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw ng trabaho, labis na nais ni Jay Chan na makipagkita sa taong kanyang gusto. Ibinahagi niya sa kanya ang lahat ng kanyang mga argumento. Mula sa maikling oras ng krimen na naging dahilan upang hindi posible na mabura ng salarin ang lahat ng bakas, hanggang sa hindi makatuwirang mga guhit ng dugo sa sahig. Kung ipipilit na si Do Young ang salarin, ang lahat ng ito ay tunay na hindi kapanipaniwala. Habang ikinukwento ni Jay Chan ang kaso, umamin siya ng kanyang damdamin kay Hongjo na labis niyang ikinagulat. Sa kanyang panaginip, nakita rin ni Hongjo si Jay Chan na bumibili ng singsing sa kasal, ngunit hindi nito alam ang sukat ng kanyang daliri. Kaya sa pagkakataong ito, napagpasyahan ni Jay Chan na ipaalam na ito ng maaga upang madali niyang maihanda ang singsing. Ang pagdedeklara kay Do Young na inosente ay nagdulot ng matinding galit ng publiko. Ipinahayag ng media na siya ay pinalaya dahil sa mahinang investigasyon ng prosekusyon at sa kabiguang gampanan ang kanilang tungkulin. Labis ding nagalit si Bogum nang hindi niya maipagpatuloy ang kaso. Dahil dito, napagpasyahan niyang magdaos ng isang press conference upang ilahad ang mga detalye sa likod ng investigasyon. Muling inilabas ni Bogum ang mga nakaraang krimen ni Do Young. Sa kanyang husay sa pagbabaluktot ng katotohanan, madali niyang itinulak ang opinyon ng publiko sa senaryong magpapatuloy si Do Young sa paggawa ng krimen sa hinaharap. Nangangahulugan ito na magkakaroon pa ng mas maraming biktima at ang prosekusyon ang mananagot para rito. Hindi hinayaang lumalapan ni Gutak ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya sa lahat ang tungkol sa mga nagawang pagkakamali ng kanyang kaibigan noon. Bagaman maliliit lamang ang mga pagkakamaling iyon, itinuring si Do Young bilang kriminal. Hindi doon nagtapos ang lahat. Maging ang impormasyon tungkol kay Jay Chan ay inilathala rin online ng media. Inakala ng mga tao na tumanggap siya ng suhol kaya pinalaya ang nag-iisang suspect. Ang mga sangkot ay nagdusa sa hindi makatarungang galit ng publiko. Nagtipon ang mga hanay ng mga nagpoprotesta sa harap ng tanggapan ng prosekusyon. Nais nilang pilitin ang prosekusyon na muling imbestigahan ang kaso. Kinailangan ni Jay Chan na magbihis-disgis upang makapasok sa kanyang opisina ng palihim. Ang pagiging paksa ni Jay Chan ng opinyon ng publiko ay nagdulot ng matinding paghusga sa kanyang pamilya. Maging si Sung Won ay naisantabi at sinisiraan ng mga kaibigan sa paaralan. Ngunit hindi rin doon nagtapos ang lahat. Isang kaklase ni Sung Won ang labis na tinukso dahil lamang ang kanyang ama ay nasa bilangguan. Nagalit ang bata at sinugod upang saktan ang mga nanunukso sa kanya. Kinailangan ni Sung Won na magsikap ng husto upang pigilan ang kaguluhan. Sa kanyang panaginip, nakita ni Hongjo ang isang estranghero na binubugbog si Jay Chan. Dahil nag-aalala siya sa kaligtasan nito, sinabi niya kay Gutak na humanap ng paraan upang harapin ang sitwasyon. Ang salarin ay isang lalaking may taas na 1.8 metro at nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Ang paglalarawan ni Hongjo ay tumugma kay Do Young mula sa paraan ng pananamit hanggang sa pangangatawan. Malinaw na naramdaman ni Gutak ang galit sa mga mata ng kanyang kaibigan nang siya ay sumpain ng buong mundo bilang isang mamamatay tao. Upang mas maprotektahan si Jay Chan, umupo si Hongjo at binasa ang bawat komentong may kaugnayan sa kaso. Patuloy na dumarami ang mga negatibong komentong ibinabato laban sa kanya na labis na nagbigay ng hindi magandang pakiramdam kay Hongjo. Ngunit sa gitna ng mga ito, may isang komentong nagbukas ng lihim ng kaso.
Isang anonymous na gumagamit ang nakapansin na ang mga bakas ng dugo ay kahawig ng mga guhit na iniiwan ng isang robot vacuum cleaner. Ganap itong tumugma sa anyo ng dugo sa lugar ng krimen. Sa kabilang banda, matapos interogahin ni Jay Chan ang kasambahay, nahulaan din niya ang katotohanan tungkol sa mga bakas ng dugo. Isiniwalat din ang mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng biktima. Madalas siyang himatayin. Nagdugtong-dugtong ang lahat ng piraso ng katotohanan. Hinimatay ang biktima at tumama ang kanyang ulo sa gilid ng mesa. Ang hampas na iyon ay malubhang nakasugat sa kanyang lieg at nagdulot ng matinding pagkawala ng dugo. Pagkatapos nito, iginuhit ng robot vacuum cleaner ang mga bakas ng dugo kasabay ng dinaanan nitong ruta. Ang kailangan na lamang gawin ng lahat ngayon ay hanapin ang robot. Kapag nahanap ito, mapatutunayan ang kanilang hinuha. Ang mga basura ay dinadala sa junkyard, kaya napilitan si Jay Chan at ang kanyang mga kasamahan na mag-overtime upang halughugin ang lugar na iyon. Wala na silang ibang pagpipilian. Handa na silang magsimulang magtrabaho. Sa sandaling iyon, nakarinig si Jay Chan ng isang pamilyar na ingay. Napag-alaman na mas nauna nang dumating ang grupo ni Hongjo upang hanapin ang robot. Damdaming niyakap ni Jay Chan si Hongjo bilang pasasalamat. Mula sa bunto ng basura, may isang tinig na sumigaw na ikinatingala ng lahat. Natagpuan pala ng senior ni Hongjo ang robot vacuum cleaner. Ngayon, hinihintay na lamang ng lahat ang resulta ng pagsusuri ng dugo rito. Kapag lumabas na ang resulta, maisasara na ang kaso. Ipinakita ng resulta na ang dugo ng biktima ay nasa robot. Masayang-masaya ang lahat nang marinig ang balitang ito. Ito ang mapagpasyang ebidensya upang tuluyang isara ang kaso. Ngunit hindi ganoon kasimple ang lahat. Pinilit ng editorial office ang mga empleyado na magsulat ng mga artikulong hindi pabor sa prosekusyon. Kasabay nito, pinayuhan ni Choi Sung si Jay Chan na ituloy ang pagsasakdal upang maiwasan ang masamang opinyon ng lipunan. Naalala niya ang mga alaala ng kanyang kabataan nang iligtas niya ang lalaki. Bagaman kapatid siya ng mamamatay tao, siya ay pinatawad ng pamilya ng biktima. Bago umalis si Hongjo, hindi niya nakalimutang mag-iwan ng mensahe kay Jay Chan na ang galit ay madaling magbunsod ng mga kilos na mahirap ng itama. Ang pagliligtas ng tao ay likas, ngunit labis talaga ang galit ni Hongjo. Sa kabutihang palad, napigilan siya ni Jay Chan. Kung hindi, maaari niyang pagsisihan ang kanyang desisyon na baliwalain ang iba habang buhay. Sa sandaling ito, wala nang alinlangan si Jay Chan. Nagpasya siyang palayain ang inosenteng tao, kahit pabaliwalain niya ang anumang maaaring mangyari sa kanya. Sa panig ng editorial, nakumbinsi rin ni Hongjo ang kanyang superior na payagan siyang gumawa ng ulat. Ang pangunahing tauhan ng kwentong ito ay si Do Yaung. Nang kapanayamin siya ni Hongjo, hindi na napigilan ni Do Yaung ang kanyang damdamin. Luhaan niyang pinagtibay ang kanyang kawalang sala. Ang kanyang katapatan ay nagdulot ng simpatsya mula sa publiko. Dahil sa ulat na ito, natuklasan ni Jay Chan na ang batang babae na nag-iwan ng mensahe para sa kanya noon ay si Hongjo. Masayang nagtungo si Jay Chan sa tindahan ng alahas upang bumili ng singsing at magtapat ng kanyang damdamin sa kanya. Ngunit upang matiyak ang kaligtasan ni Jay Chan, hiniling ni Hongjo kay Gutak na alamin kung nasaan si Do Yaung. Nang matanggap ni Hongjo ang mensaheng nagsasabing umiinom si Do Yaung kasama si Gutak, siya ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa tagpuan upang makita si Jay Chan. Ngunit biglang may isang malakas na putok ng baril na yumanig sa lahat. Malubhang nasugatan si Jay Chan. Nang makita siyang bumagsak sa kalsada, takot na tumakbo si Hongjo papunta sa kanya. Walang tigil ang kanyang pagsigaw sa sakit at takot, hinihiling sa lahat na tumawag ng ambulansya bago mahuli ang lahat. Hindi inaasahan, ang bumaril ay ang ama ng babaeng atleta. Dahil lamang sa naudyukan si Nam Woo ni Bogum, pinuntirya niya ang mga sangkot sa pagkamatay ng kanyang anak. Matapos barilin ni Nam Woo si Jay Chan, balak niyang sagasaan sina Gutak at Do Yaung. Sa kabutihang palad, dumating ang mga pulis sa tamang oras upang pigilan siya. Kung hindi, maaaring nawala ang buhay ng dalawa. Kritikal ang kalagayan ni Jay Chan. Napakarami niyang dugong nawawala. Sa kanyang pagkakawala ng malay, palagi niyang nais humingi ng paumanhin dahil hindi niya agad nakilala si Hongjo. Nang muli silang nagkita, hindi sana niya sinabi ang mga salitang nakasakit sa kanya. Kung hindi magigising si Jay Chan sa pagkakataong ito, labis ang kanyang pag-aalala. Habang buhay sisihin ni Hongjo ang kanyang sarili sa hindi niya pagliligtas sa kanya. Nang mabalitaan ng lahat na binaril si Jay Chan, agad silang nagtungo sa ospital. Labis ang pag-aalala ng lahat habang tumatagal ang operasyon. Hanggang sa sandaling iyon, nanginig pa rin sa takot ang mga kamay ni Hongjo. Bumagsak si Jay Chan mismo sa kanyang mga bisig. Ang hinaharap na sinikap niyang baguhin ay nauwi sa masamang direksyon. Mapait na umiyak si Hongjo sa mga bisig ng kanyang ina.
Nang tumakbo lamang si Gutak upang ipahayag na matagumpay ang operasyon, saka lamang siya tumigil sa pag-iyak. Natalo ni Jay Chan ang kamatayan. Nagising siya matapos ang mahabang operasyon. Nanatili pa rin siyang lutang. Napagkamalan pa niyang si Hongjo ang kanyang boss. Samantala, sa bahay ni Hongjo, ibinigay ng kanyang ina ang bagay na binili ni Jay Chan para sa kanya. Nang buksan ni Hongjo ang kahon ng singsing, labis siyang nagulat nang makita ang isang piraso ng papel sa loob. Ito ang papel na iniwan niya noon para sa kanyang kaibigang kababata. Napagtanto niyang si Jay Chan pala ang kaibigang matagal na niyang kilala. Siya ang taong nakasama niya sa pagdaan sa pinakamalulupit na araw ng kanyang buhay. Binitiwan na ng pamilya ng biktima ang kanilang galit at humingi sila ng paumanhin kay Jay Chan. Biglang naalala ni Jay Chan ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Dahil lamang sa nais niyang makita si Hongjo, sinuong niya ang ulan at binaliwala ang mapanganib niyang sugat upang tumakbo palabas at hanapin siya. Sa kabutihang palad, binalaan siya ng panaginip tungkol dito. Kaya bumalik si Hongjo sa ospital upang hanapin si Jay Chan. Naalala rin talaga ni Hongjo ang mga pangyayari 13 taon na ang nakalipas. Ngunit dahil sa matinding takot, nais niyang kalimutan ang sandali ng kanyang pag-aalinlangan nang iligtas ang taong iyon. Sadyang kinalimutan ni Hongjo ang lahat. Kaya sa pagkakataong ito, nais siyang makilala muli ni Jay Chan upang pasalamatan siya sa lahat ng bagay. Walang sinabi si Hongjo. Ginamit niya ang isang halik upang ipahayag ang lahat ng damdaming matagal nang pinipigil. Mula noon hanggang ngayon, si Jay Chan ang palaging pinakamaliwanag na ilaw na hindi niya kailanman nakalimutan. Habang nagmamaneho pa uwi, biglang nakatanggap si Bogum ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Bagaman lampas na sa oras ng trabaho, nang makita niya na ang tumatawag ay ang tanyag na manunulat na si Moon, agad niyang ibinalik ang kanyang sasakyan patungo sa opisina. Hindi maunawaan ni Bogum kung bakit nais siyang makaharap ng isang manunulat na kinakatawan ang bansa sa ganitong kalalim na gabi. Ibinunyag ng manunulat na siya ay sumusulat ng bagong nobela tungkol sa isang mamamatay tao. Ang taong iyon ay isang manunulat at isa ring propesor. Dahil sa maraming taon ng karanasan bilang abogado, agad na pagtanto ni Bogum na ang pangunahing tauhan ng kwento ay ang lalaking nakaupo mismo sa kanyang harapan. Nagsimula ang lahat sa paglulunsad ng bagong libro nang magsalita ang teaching assistant ng manunulat upang akusahan siya ng pang-aapi at pagsasamantala sa mga estudyante. Ngunit bago pa matapos ni Han Kyu ang kanyang sasabihin, siya ay hinila palabas ng mga bodyguard. Galit na galit ang manunulat sa pagkakanulo ng kanyang assistant, kaya pinatay niya si Han Kyu. Ngunit ang insidenteng iyon ay nasaksihan ng isang batang-bata. Malubha ang tinamong pinsala ni Han Kyu sa ulo na humantong sa koma. Sa terminolohiyang medikal, ito ay tinatawag na brain death. Marami nang nahawakan na kahalintulad na kaso si Bogum, kaya mabilis niyang inayos ang kwento upang maging kapanipaniwala. Ang pangunahing tauhan ng kwento ay hindi isang mamamatay tao, dahil si Han Kyu ay nalasing sa handaan at aksidenteng nahulog sa elevator shaft. Ang konstitusyon ng Korea ay hindi kinikilala ang brain death bilang kamatayan, maliban lamang kung huminto ang tibok ng puso. Lubhang natuwa ang manunulat nang marinig iyon. Dahil sanay siyang mag-utos sa iba, inutusan niya si Bogum na ipagtimpla siya ng kape. Ito ay ikinainis ni Bogum. Nagsimula siyang makaramdam ng hindi komportable sa mga salita at asal ng manunulat. Pinaalalahanan ni Bogum ang manunulat na kailangan siya nito upang ipagtanggol siya. Isa na siyang kriminal, kaya dapat niyang unawain ang kanyang kalagayan. Ang kanyang buhay ay ngayon ay nasa kamay ni Bogum. Nagkataon na sa paglulunsad ng aklat ng manunulat, naroon din si Hongjo upang magtrabaho. Matapos makita si Han Kyu na tumindig upang ilantad ang masasamang gawain ng manunulat, napansin ni Hongjo na ginagamit ng manunulat ang mga grado upang apihin ang kanyang mga asistan. Nais sanang kapanayamin ni Hongjo si Han Kyu matapos ang paglulunsad ng aklat. Ngunit isang hindi inaasahang aksidente ang nangyari. Kinabukasan ay ang araw ng paglabas ni Jay Chan mula sa ospital. Upang mas mapadali ang pag-aalaga sa kanyang sugat, iminungkahi ni Hongjo na tumira muna si Jay Chan sa kanilang bahay sa loob ng ilang araw. Bagaman may nagtangkang pumigil, hinila pa rin ni Hongjo si Jay Chan papasok ng bahay. Ngunit tila nairita ang ina ni Hongjo sa presensya ni Jay Chan. Inalagaan siya ni Hongjo ng buong husay. Mula sa pagbenda ng sugat hanggang sa pagsukat ng temperatura, ginagawa niya ang lahat ng bihasa. Lahat ng ito ay karanasang nakuha niya matapos alagaan si Gutak. Hindi natuwa si Jay Chan nang marinig niya yon. Sa tuwing hihiga siya, naiisip niya ang mga eksenang naging malapit ang dalawa. Dahil dito, siya ay namumula sa selos. Dahil sa pananatili ni Jay Chan sa bahay, mas naging maingat si Hongjo sa kanyang itsura, kahit sa oras ng pagtulog. Tinanong niya ang kanyang ina kung nakita nito ang kahon ng singsing na pangkasal na iniwan niya sa ibabaw ng tokador. Ngunit itinanggi ito ng kanyang ina at sinabing wala siyang alam.
Bukod pa rito, nang banggitin ni Hongjo ang kanyang relasyon kay Jae-chan, tila labis na nainis ang kanyang ina. Kinaumagahan, nagmaneho si Gutak patungo sa bahay ni Hongjo upang mag-almusal. Nang makita niya si Hongjo na may lungkot sa mukha, napagtanto niyang nanaginip din ito ng kakaibang panaginip gaya niya. Sa panaginip, nakita ni Gutak na natalo si Jae-chan sa kaso at napilitang magbitiw sa tungkulin. Dahil dito, hindi nila alam kung paano siya kakausapin. Sa sandaling iyon, dahil sa pag-uusisa, narinig ni Jae-chan ang bahagi ng usapan tungkol sa kanyang sarili. Upang maiwasan ang masamang hinaharap na maaaring mangyari kay Jae-chan, nagpasya si Hongjo na isama siya at tumakas muna sa trabaho. Nag-date ang dalawa sa isang bukirin na puno ng mga bulaklak ng sebada. Sa puntong ito, hindi na maitago ni Jae-chan ang kanyang pag-uusisa. Tinanong niya ng direkta si Hongjo tungkol sa mga pangyayari sa panaginip. Napilitan si Hongjo na sabihin sa kanya ang katotohanan. Kinabukasan, kapag pumasok si Jae-chan sa trabaho, kakailanganin niyang gumawa ng isang napakahirap na desisyon. Isang pasyente ang naideklarang brain dead dahil sa pinsala sa ulo mula sa isang aksidente. Ngunit nang imbestigahan ito ni Jae-chan, natuklasan niyang ang pinsala ay hindi dulot ng aksidente, kundi sinaktan ang biktima ng ibang tao. Kaya nagpasya si Jae-chan na magsagawa ng autopsy at nahuli ang salarin. Gayunpaman, ang brain dead na pasyente ay lumagda sa isang aplikasyon upang mag-donate ng mga organo sa 7 iba pang tao. Kapag isinagawa ng forensic doctor ang autopsy, hindi na maaaring mag-donate ng organo ang biktima. Sa gayon, magwawakas ang kapalaran ng 7 pasyente. Ang matinding pagkabiglang iyon ang naging dahilan ng kanyang pagbibitiw. Ngunit kung hindi naman isasagawa ang autopsy, makakataka sa parusa ang mamamatay tao. Makakaramdam din ng matinding pagkakasala si Jae-chan at kusang aalis sa trabaho. Alinman sa dalawang pagpili ay magdadala ng masamang wakas para sa kanya. Noong gabing iyon, nang sabay na silang umuwi, hinila pabalik si Jae-chan ng kanyang kapatid. Naibalik na ang kanyang mga bagahe at gamit ng ina ni Hongjo mula pa noong umaga. Bagamat nainis si Hongjo sa kakaibang ginawa ng kanyang ina, hindi na siya nagtanong pa. Kahit nakakaramdam ng pagkakasala ang ina ni Hongjo kay Jae-chan dahil sa kanyang ginawa, hindi niya kayang hayaan na muli pa itong masaktan. Kinabukasan ng umaga, magkasama silang pumunta sa tabing dagat gaya ng kanilang napag-usapan. Gayunman, suot ni Jae-chan ang kanyang damit pang opisina. Tila naunawaan ni Hongjo ang kagustuhan ng kanyang nobyo na magtrabaho. Kaya naman hinikayat niya ito na maayos na lutasin ang kaso. Kasabay nito, natunton na ng manunulat ang taong nakasaksi sa kanyang ginawa. Sa kabutihang palad, napigilan siya ni Gutak sa tamang oras at dinala sa istasyon ng pulisya. Kaagad pagkatapos nito, tumawag siya upang ipaalam kay Jae-chan na may nahanap na mahalagang saksi. Ang pinakamahalagang salik ng kaso ay natuklasan na. Agad na nagdaos ng pulong si Jae-chan kasama ang kanyang mga nakatataas. Nais niyang talakayin ang desisyon tungkol sa pagsasagawa ng otopsya. Ibig sabihin nito ay hindi makatatanggap ng transplant ng mga organo ang 7 pasyente. Hindi alam ni Jae-chan na ang kanyang nakatatandang kasamahan ay may munting anak na naghihintay ng transplant ng bato. Ito ang huling pag-asa ng kanilang pamilya. Dalawang magkasalungat na opinyon ang lumitaw. Kung mali ang magiging paghatol ni Jae-chan, mawawala ang pagkakataong mabuhay ng 7 pasyenteng naghihintay ng transplant. Bagamat labis na nasaktan si Son Hyun sa balitang ito, bilang isang ina ay pinili pa rin niyang suportahan ang paghatol ni Jae-chan. Kinakailangan ng otopsya, ngunit bawat desisyon ay may kaakibat na malaking panganib. Dahil dito, nagpasya si Jae-chan na isagawa ng sabay ang otopsya at ang donasyon ng mga organo. Sa kasaysayan ng mga kaso, 2 lamang ang nakagawa ng parehong pamamaraan. Ang mga biktima sa kahalintulad ng mga kaso ay nagkaroon ng pinsala sa utak, hindi sa mga panloob na organo. Ayon sa resulta ng otopsya, may natagpo ang mga pasa sa leg. Walang palatandaan ng pinsala sa mga panloob na organo. Maaaring suriin ng doktor na forensic ang leg at utak upang matukoy ang sanhi ng kamatayan. Matapos makita ni Chief Kim ang posibilidad ng planong ito, inaprubahan niya ang panukala ni Jae-chan. Bagamat nagsalita siya ng may kumpiyansa kanina, ngayon ay nagtago si Jae-chan sa isang sulok at sinisi ang sarili. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kung mali ang kanyang naging pasya. Upang aliwin si Jae-chan, pumunta si Hongjo sa kanyang pinagtatrabahuhan upang palakasin ang kanyang loob. Sa kanyang panaginip, nakita niya na matagumpay nitong nahuli ang salarin. Kasabay nito, naligtas din ang 7 pasyenteng nangangailangan ng transplant. Bagamat kasinungalingan lamang ito, nakatulong ito upang maging mas kumpiyansa si Jae-chan. Isinagawa rin sa araw na iyon ang operasyon ng transplant. Ang nagdadalamhating ama ay humagulgol sa tabi ng labi ng kanyang anak. Ngunit kasabay nito, ipinagmamalaki niya na ang buhay ng kanyang anak ay nakapagliligtas ng maraming iba.
Sa oras na yon sa silid ng pulong, pinapayuhan ng lahat si Jay Chan na baguhin ang sakdal mula sa pagpatay patungo sa sinadyang pananakit. Dahil napakahirap patunayan ang pagpatay sa hukuman, kung may magkamali lamang, maaaring mapawalang sala ang salarin. Gayunpaman, lubos na hindi sumang-ayon si Jay Chan. Lahat ng ebidensya sa kaso ay tumuturo sa pagpatay. Gaano man ito kahirap, determinado si Jay Chan na ituloy ang kasong ito hanggang sa huli. Ang araw na iyon ay ang paunang paglilitis. Bilang kinatawan ng taga-usig, nagpakita si Jay Chan ng maraming larawan. Ipinakita nito ang mga eksenang pinagsamantalahan si Hongjo ng manunulat. Inatake rin niya ang ibang mga assistant dahil lamang sa hindi siya nasiyahan sa kanilang asal. Gayunpaman, hindi ito sinang-ayunan ni Bogom. Iginiit ng manunulat na ang pananakit ay isang lehitimong reaksyon ng pagtatanggol sa sarili. Dahil dito, siya mismo ang nahulog sa elevator shaft. Sa lahat ng ito, mariing itinanggi ni Bogom ang kasong pagpatay na iniharap ng taga-usig. Unti-unting nauwi sa pagkakatigilan ang paglilitis dahil tumanggi ang nasasakdal na umamin sa kasalanan. Ang mahalagang ebidensyang iniharap ng taga-usig ay pinabulaanan ni Bogom. Sa kasalukuyan, iisa na lamang ang huling sandata ni Jay Chan. Ito ang patotoo ng isang taong 5 taong gulang pa lamang. Ngunit siya ang taong naroroon sa mismong pinangyarihan ng insidente. Ang problema ngayon ay kung paano makikipag-usap kay Minho upang makuha ang kanyang patotoo. Iminungkahi ni Gotak kay Jay Chan na gamitin niya ang boses ng isang 5 taong gulang upang makipagkaibigan kay Minho. Kapag lamang nakaramdam ng ginhawa at kaligtasan ang bata ay maikukwento niya ang kanyang nakita. Matapos bumalik si Jay Chan sa silid upang kunin ang kanyang telepono, hindi niya sinasadyang marinig ang usapan nina Hongjo at ng kanyang ina. Ayaw ng ina ni Hongjo na ipagpatuloy ng kanyang anak ang pakikipagkita kay Jay Chan. Dahil sa tuwing nakikita ng ina ni Hongjo si Jay Chan, naaalala niya ang kanyang asawa. Malinaw na nauunawaan ng ina ni Hongjo na ang pagkamatay ng kanyang ama at ang pagkakasugat ng kanyang kasintahan ay kapwa nagdulot ng pagsisi sa sarili ng kanyang anak. Bagamat nauunawaan ni Hongjo ang damdamin ng kanyang ina, umaasa pa rin siyang makiramay at magustuhan nito si Jay Chan tulad ng ginagawa niya. Nadama ni Jay Chan ang lalim ng kanyang sinabi at labis siyang naantig. Ito ang pinakamalaking lakas ng loob para sa kanya. Ito ang magbibigay ng lakas kay Jay Chan sa nalalapit na paglilitis. Dumating ang araw ng patotoo ni Minho. Sinasadya ni Bogom na magtanong ng mga nakalilitong tanong upang gawing hindi kapanipaniwala ang patotoo ni Minho. Kapag napatunayang hindi balido ang kanyang pagiging saksi, mapapawalang sala ang manunulat. Hindi ito maaaring hayaang mangyari ni Jay Chan. Hindi siya nag-atubiling magpanggap bilang kaibigan ni Santa Claus. Dahan-dahang pinagaan ni Jay Chan ang pakiramdam ni Minho. Pagkatapos nito, tahimik na ibinahagi ng bata ang kanyang nakita. Ang ikinuwento ni Minho ay napakalinaw at makatuwiran. Ang lahat ng ito ay tumugma sa mga salitang nasa recording na nakalap ng taga-usig. Nagalit ang lahat sa hindi makataong pag-ugali ng manunulat. Ito ang pinakamalakas na pag-ataking inihanda ni Jay Chan. Ang tagumpay ay unti-unting pumapabor sa panig ng taga-usig. Mayroon na lamang isang huling paglilitis bago ibigay ang hatol. Dahil nais ni Son Hyun na makabawi sa nag-donate ng mga organo, nag-alok siya ng tulong. Dahil sa kanyang maraming taong karanasan sa batas, nagtanong si Son Hyun ng mga mahihirap na tanong sa doktor na forensic. Direkta nitong tinamaan ang estratehiyang inilatag ni Bogom. Nawasak ang lahat ng kanyang mga plano. Tila tiyak na mapupunta ang tagumpay sa tanggapan ng taga-usig, ngunit itinulak ni Bogom ang pananagutan sa mga doktor na forensic. Ayon sa batas kriminal, ang brain death ay hindi itinuturing na kamatayan. Kapag lamang tumigil ang pagtibok ng puso, maaaring ituring na patay ang isang tao. Gayunpaman, ang taong nagpahinto sa tibok ng puso ng biktima ay hindi ang nasasakdal kundi ang mga doktor. Dahil isinagawa nila ang donasyon ng mga organo, pinahintulutan nilang tumigil ang tibok ng puso ng biktima. Sa makatuwid, sa aspektong legal, hindi maaaring hatulan ng pagpatay ang nasasakdal. Ito ay isang malaking butas sa kasalukuyang sistemang legal. Naggitngit ang pamilya ng biktima nang marinig ang ganitong argumento ni Bogom. Sa kabutihang palad, naroon din si Hongjo sa paglilitis at tinulungan niya ang ama ng biktima na kumalma. Nagbigay rin si Hongjo ng isang mahalagang mungkahi kay Jay Chan upang tapusin ang kaso. Para sa mga tagapagpatupad ng batas na tulad niya, hindi maaaring maging maluwag ang batas. Dahil sa ginawa ng nasasakdal, napunta ang biktima sa kalagayan ng brain death. Kahit hindi isinagawa ng mga doktor ang transplant, mamamatay pa rin ang biktima makalipas ang ilang oras. Kung walang kriminal na gawain ang nasasakdal, hindi sana namatay ang biktima. Hindi dapat malito ang batas sa puntong ito. Ang pinakamalaking pananagutan sa kamatayan at sa krimen ay dapat malinaw. Ang mga argumentong iniharap ni Jay Chan ay walang anumang butas.
Dahil dito, binago ng hukuman ang desisyon nito. Hinangaan ng lahat ang pakiramdam ng katarungan ng batang taga-usig. Hinulan ang manunulat ng 7 taon na pagkakabilanggo dahil sa pagpatay. Sa huli, nanaig ang katarungan. Nang makauwi si Hongjo, kinausap niya ang kanyang ina. Lubos na naunawaan ni Hongjo ang aksidenteng sinapit ng kanyang ama. Kahit wala siya, mangyayari pa rin ang aksidenteng iyon. Kaya hindi na dapat sisihin ni Hongjo ang kanyang sarili. Natuwa ang ina ni Hongjo nang marinig iyon. Dahil sa wakas, nakawala na ang kanyang anak sa siklo ng pagkakasala. Matapos paulit-ulit na matalo si Bogum kay Jai Chan, balak niyang kunin ang mga malalapit na kasamahan ni Jai Chan upang magtrabaho para sa kanya. Isa sa mga ito ay si Supervisor Choi Song. Inanyayahan siya ni Bogum na may alok na sahod na 5 beses na mas mataas kaysa sa tanggapan ng taga-usig. Umabot din sa kaalaman ni Jai Chan ang insidenteng ito. Bagamat sa panlabas ay ipinakita niyang nagtitiwala siya na hindi matutukso ang kanyang nakatatanda, sa loob-loob niya ay nakakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa dahil noong nakaraan ay nagdulot siya ng maraming kahirapan kay Choi Song. Upang manatili ang kanyang nakatatanda sa kanyang panig, binigyan siya ni Jai Chan ng espesyal na pagtrato. Yumuko siya upang itali ang sintas ng sapatos ni Choi Song at pagkatapos ay nagkuha sila ng mga larawan upang i-post sa social media. Anumang paraan ang kailangan niyang gamitin, kailangan niyang mapanatili ang kanyang tao. Kahit sa gabi kapag tapos na sa trabaho si Jai Chan, maingat pa rin siyang nagpadala ng mga mensahe upang pakiusapan si Choi Song na manatili. Bigla, may isang taong nag-abot sa kanya ng isang testamento mula sa ama ng kanyang matalik na kaibigan. Nais ng ama na suriin ni Jai Chan ang liham na iyon. Si Juntae ay maling na aresto at namatay hindi pa nagtatagal. Matapos makita ang pagsusumamo ng kanyang kapatid, at dahil ang taga-usig na namahala sa kaso ay si Bogum, nakaramdam si Jai Chan na may kahina-hinala sa kasong ito. Upang magsilbi sa produksyon ng isang reality show, ipinadala ng tanggapan ng editorial si Hongjo sa tanggapan ng taga-usig sa loob ng 3 araw upang mangalap ng datos. Nagsimulang mag-alala si Jai Chan dahil palaging nakaduty si Hongjo sa kanyang pinagtatrabahuhan. Maaaring makita nito ang kanyang hindi kaaya-ayang mga anyo. Alam ni Chief Kim ang pag-aalala ni Jai Chan, kaya iminungkahi niya si Shin Jae bilang paksa ng panayam. Bagamat may kaunting sama ng loob si Jai Chan, lihim pa rin niyang pinasalamatan ang kanyang pinuno. Para kay Hongjo, naging maayos ang lahat. Napakahusay niyang naitala ang mga eksena, lalo na nang iniinteroga ng taga-usig ang suspect. Dahil sa matalim na tingin at hindi matututulang mga argumento ni Shin Jae, napilitan ang suspect na aminin ang kanyang kasalanan. Maging si Hongjo ay nagulat sa nasaksihang paraan ng pag-interoga ng mga taga-usig. Samantala, sa opisina, biglang tinanong ni Jai Chan si Choi Song tungkol sa bilanggo na kamakailan lamang ay namatay. Dahil hindi sinasadyang nabasa niya ang testamento at pagsusumamo ni Juntae, nagkaroon siya ng mga pagdududa sa kanyang isipan. Ngunit sinabi ni Choi Song na sarado na ang kasong iyon at wala nang anumang kakaiba. Si Choi Song din ang kabilang sa nag-imbestiga sa kasong iyon, kaya buo ang kanyang loob sa pagsasabing iyon. Sa parehong oras sa istasyon ng pulisya, kagagaling lamang ni Gutak sa pag-aresto ng isang iligal na transaksyon. May isang taong nagbayad ng 10 milyong won sa magnanakaw upang mabawi ang isang lumang telepono. Paulit-ulit na sinasabi ng magnanakaw na nais niyang makaharap ang taga-usig dahil nais niyang patunayan na siya ay ganap na inosente. Kinailangan ng pulisya na makipag-ugnayan kay Jai Chan upang maghanda para sa interogasyon. Ang buong proseso ng trabaho ay maingat na naitala ni Hongjo. Ang magnanakaw sa pagkakataong ito ay medyo espesyal dahil kapareho niya ng pangalan si Chief Kim. Siya rin ang taong naaresto dahil sa pagnanakaw 10 taon na ang nakalipas. Nang makaharap ng magnanakaw ang taga-usig, siya ay humagulgol ng todo. Muling ikinuwento ng magnanakaw ang kanyang paghihirap tulad ng nangyari 10 taon na ang nakalipas. Sinabi niya na ang kanyang nag-iisang anak na babae ay naaksidente sa kalsada, kaya napilitan siyang magnakaw upang magkaroon ng pera para sa pag-aalaga sa kanyang anak. Tinanggap ng magnanakaw ang lahat ng uri ng investigasyon at paglilitis. Hiniling lamang niya sa taga-usig na bigyan siya ng kalayaan na makauwi upang alagaan ang kanyang anak na babae. Ang mga bagay na ito ay narinig ni Chief Kim 10 taon na ang nakalipas. Galit siyang pumasok at binalaan si Jai Chan na huwag magpalinlang. Hiniling din niya ang isang warrant of arrest para sa magnanakaw. Sa kabila ng payo ni Chief Kim, nagpasya pa rin si Jai Chan na pumunta sa bahay ng magnanakaw upang alamin ang katotohanan tungkol sa anak na babae nito. Matapos makilala ni Jai Chan ang may-ari ng inuupahang bahay, nalaman niyang mag-isa lamang nakatira ang magnanakaw. Isang hindi komportableng pakiramdam ang pumasok sa isipan ni Jai Chan. Bagamat sinasabi ng kanyang kutob na nagsasabi ng totoo ang magnanakaw, iba ang naging resulta. Dahil nais ni Hongjo na aliwin si Jai Chan, sumama rin siya rito.
Totoo nga ang kwento ng magnanakaw, ngunit nangyari iyon 10 taon na ang nakalipas. Sinabi ng matandang babaeng nagtitinda sa gilid ng kalsada na dati ay may maliit na anak ang magnanakaw. Sa panahong nakakulong ang magnanakaw, namatay ang kanyang anak na babae. Kung 10 taon na ang nakalipas ay pinaniwalaan ng pinuno ang kwento ng magnanakaw, iba sana ang naging kapalaran ng anak na babae. Naramdaman ni Jay Chan na parabang nabunutan siya ng tinik nang marinig ito. Agad siyang bumalik sa istasyon ng pulisya. Ikinuwento niya na pumunta siya sa bahay ng magnanakaw at nalaman ang lahat. Taos-pusong humingi ng paumanhin si Jay Chan sa magnanakaw sa ngalan ng tanggapan ng tagausig. Ang kanyang dedikasyon ay tumimo sa malamig na puso ng magnanakaw. Dahil si Jay Chan ang unang taong naniwala sa kanyang sinabi, pinagkatiwalaan siya ng magnanakaw at ibinigay sa kanya ang isang pyesa. Ito ay nasa lumang teleponong kanyang ninakaw. Inakala niyang maaaring maging kapaki-pakinabang ang laman nito para sa tagausig. Pagbalik ni Jay Chan sa opisina, masusing sinuri niya ang laman ng pyesa. Gayunpaman, pawang mga karaniwang larawan lamang ang nandoon, maliban sa mga larawan ng mga pasyente. Nang makita ni Choi Sung ang mga mukha ng mga pasyenteng ito, bigla siyang natigilan. Lahat ng mga ito ay mga biktima ng isang sunod-sunod na kaso ng pagpatay maraming taon na ang nakalipas. Si Choi Sung mismo ang humawak sa kasong ito. Nagulat ang lahat sa impormasyong kanyang isiniwalat. Hindi lamang 11 ang sangkot sa kaso gaya ng nakasaad sa ulat. Sa katunayan, umabot sa 19 ang mga biktima ng massacre na ito. Agad na hinanap ni Jay Chan ang may-ari ng telepono. Ngunit huli na siya. Pinatay na si Seon upang patahimikin siya. Sa mismong sandaling iyon, dumating din si Hong Jo sa silid upang magsagawa ng karagdagang investigasyon. Bigla silang ikinulong sa silid ng isang estrangherong nagsara ng pinto mula sa labas. Nagbuhos ito ng gasolina upang sunugin ang silid. Wala silang paraan upang makatakas. Sa kabutihang palad, biglang lumitaw si Choi Sung sa tamang oras at nailigtas silang dalawa. Bagamat mariin niyang pinagalitan ang dalawa dahil sa paglalagay ng kanilang buhay sa panganib, malinaw na labis siyang nag-aalala sa kanila. Sinabi niyang mabuti na lamang at ligtas ang lahat. Kaagad pagkatapos nito, dinala silang dalawa sa ospital para sa masusing pagsusuri. Hindi alam ni Jay Chan kung paano nalaman ng kanyang nakatatanda na naroon siya at nakapunta upang iligtas siya, ngunit tumanggi si Choi Sung na ipaliwanag ito. Ang impormasyong nakuha ni Jay Chan tungkol sa kasong kanyang iniimbestigahan ay iniulat sa kanyang mga nakatataas. Nagpanik ang lahat nang malaman na 8 bagong biktima ang nakumpirma. Hindi sila naisama sa ulat dahil namatay sila matapos maaresto ang suspect. Pinaghinalaan ni Jay Chan na may iba pang tunay na salarin. O maaaring ang pumatay sa 8 tao ay isang kasabwat. Tungkol naman kay Jae-hyun, ang lalaking nasangkot sa sunog kagabi, hindi siya ang may-ari ng telepono. Siya lamang ang tumanggap ng telepono mula sa ibang tao. Malaki ang posibilidad na isang tao lamang ang nagsunog ng silid at ang serial killer. Naging mas tensyonado ang sitwasyon kaysa dati. Ang mga detalye ng kasong naganap maraming taon na ang nakalipas ay nagpapakita ng ugnayan sa insidenteng nangyari kagabi. Ang kailangang gawin ngayon ay buksan ang isang muling investigasyon. Si Prosecutor Lee ay tila labis na nag-isip. Matapos italaga ang mga tiyak na gawain sa lahat, tinanong ni Prosecutor Lee kung ayos lamang si Jay Chan. Dahil ang muling investigasyon ay nangangahulugang may pagkakamali ang naunang investigasyon, kinakailangang investigahan ni Jay Chan sina Bogom at Choi Sung. Malaki ang posibilidad na maparusahan ng mabigat si Choi Sung kung mapatunayang may mali sa kasong ito. Ngayon ay nahaharap si Jay Chan sa dalawang mahihirap na pagpili. Ang isang panig ay katarungan at ang isa ay personal na damdamin. Bagamat malinaw kay Jay Chan kung anong uri ng tao si Choi Sung, bilang isang taga-usig, napilitan siyang pagdudahan kahit ang mga taong ayaw niyang pagdudahan. May pagtatakang tinanong ni Jay Chan ang kanyang nakatatanda kung paano nito nalaman na hindi sabay dumating sina Jay Chan at Hong Jo, at kung paano nito nalaman na naroon si Jay Chan upang iligtas sila. Ngunit ang sagot ni Choi Sung ay dahil lamang sa kutob. Ang sagot na ito ay lalong nagpalakas sa hinala ni Jay Chan. Ang lahat sa opisina ay nagbubulungan tungkol sa kasong naganap maraming taon na ang nakalipas. Karamihan ay naniniwalang nakipagsabwatan si Choi Sung kay Bogom upang pekin ang ulat. Upang maprotektahan ang sarili, napilitan si Jay Chan na imbestigahan ang kaso ng walang kinikilingan. Bumalik si Choi Sung sa opisina na mabigat ang loob. Nagpasya siyang magsulat ng isang liham ng pagbibitiw. Nais niyang makapag-focus si Jay Chan sa kaso. Kasabay nito, sa Task Force 2, matapos makita ni Jay Chan ang file ni Choi Sung, napagtanto niyang si Choi Sung ay dating kasamahan ng kanyang ama maraming taon na ang nakalipas. Mabilis siyang bumalik sa opisina, ngunit huli na ang lahat. Nagbitiw na si Choi Sung at umalis na sa lugar.
Sa liham na kanyang iniwan, malinaw niyang sinabi na hindi siya gumawa ng peking ebidensya. Ngunit dahil si Choi Sung ay isang pangunahing suspect, walang bigat ang kanyang mga salita. Sa makatuwid, hindi na dapat mag-alala si Jay Chan tungkol sa kanya at sa halip ay patas na imbestigahan ang kasong naganap maraming taon na ang nakalipas. Matapos marinig ang mga salitang ito, tila nagising din si Jay Chan. Nang gabing iyon, nang pumunta si Hongjo sa convenience store para bumili ng mga kailangan, nakilala siya ng empleyado roon. Si Hongjo ang reporter na nag-interview sa kanyang ama bago ang paglilitis sa korte. Galit na galit ang empleyado dahil pakiramdam niya ay hindi idinalang ni Hongjo ang damdamin ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, napansin ni Hongjo ang berdeng payong sa malapit. Eksaktong kapareho iyon ng nasa kanyang panaginip. Biglang binalot ng matinding takot ang kanyang katawan, kaya't hindi siya makagalaw. Sa kabutihang palad, dumating si Jay Chan sa tamang oras. Ipinaalam niya sa empleyado na muling imbestigahan ang hindi makatarungang kasong naganap maraming taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, labis siyang naantig. Matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay muling lilitisin ang kaso ng kanyang ama at mapapawalang sala ang kanyang pangalan. Kinabukasan, habang masayang umiinom ng kape si Bogom, nakatanggap siya ng isang kakaibang mensahe. May isang taong nagmamasid sa bawat kilos niya. Kasabay nito, natuklasan ng prosekusyon ang pagkakakilanlan ng taong bumili ng gasolina. Nakakagulat, babae pala ito. Siya rin ang pangunahing suspect sa kaso ng pagsusunog at sa hindi makatarungang kaso noong nakaraan. Sa sandaling iyon, ang taong iyon ay lumitaw sa harap ni Bogom. Siya ang nagpadala ng mga mensaheng nagbabanta sa kanya. Binalaan siya ni Roona na kung siya ay arestuhin, sasama rin si Bogom sa kulungan. Nabaliw si Bogom nang makita ang mamamatay tao mula sa nakaraan na nagbabanta sa kanya. Siya ang nagpeke ng ebidensya upang matulungan si Roona na makaiwas sa parusa. Kasabay nito, itinulak niya ang isang kaawa-awang doktor sa kulungan kapalit nito. Ngayon, wala nang atrasan si Bogom. Pinatay na ni Roona ang kasintahang nakaalam ng buong kwento. Ngayon, iisa na lamang ang natitira. Ang babaeng reporter na nagbalita tungkol sa kaso noon. At ang babaeng iyon ay si Hongjo. Kinabukasan, inimbitahan ni Bogom si Hongjo sa kanyang opisina. Hindi nag-isip ng malalim si Hongjo, kaya ininom niya ang baso ng tubig na nilagyan niya ng gamot. Nagising si Jay Chan sa matinding takot. Nanaginip siya na nasa panganib sa buhay ang kanyang kasintahan. Agad niyang tinawagan si Gutak upang puntahan ang opisina ni Bogom at tingnan ang sitwasyon. Matapos mawala ng malay si Hongjo, dinala siya sa rooftop upang itapon. Tinurukan siya ni Roona ng gamot na magpapahinto sa kanyang paghinga sa loob lamang ng 5 minuto. Matapos masaksihan ni Bogom ang pagturok kay Hongjo, ngumiti siya ng may pagmamataas. Pagkatapos, agad siyang uminom ng isang tableta bago kumilos laban kay Roona. Sa ibaba ng gusali, umalingaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Balak ni Bogom na patayin si Roona upang mapawalang sala ang sarili. Kahit maaresto siya, may tuturing iyon bilang lehitimong pagtatanggol sa sarili. Sa sandaling iyon, dumating si Gutak sa rooftop. Nataranta siya nang makitang buhat ni Bogom si Hongjo. Dumating din si Jay Chan sa tamang oras. Agad siyang nagbigay ng first aid bago dumating ang ambulansya. Kinabukasan, nagising si Bogom sa ospital. Isinalaysay niya na nilagyan ng gamot ang kanyang tasa ng kape. Habang unti-unti siyang nawawalan ng malay, nakita niya si Roona na inilalabas si Hongjo mula sa opisina. Sinubukan niyang sundan at pigilan si Roona na saktan si Hongjo, ngunit wala na siyang nagawa. Inamin din ni Bogom na si Roona ang tunay na salarin sa serye ng mga pagpatay noong nakaraan. Bagamat pinayuhan niya itong sumuko, hindi ito nakinig. Malamang ay nakita ni Roona na nagkikita sina Bogom at ang reporter, kaya siya nagkamali ng akala at nilagyan ng gamot ang tubig. Pagkatapos, dahil nais ni Bogom na iligtas ang babae, nagkaroon sila ng komprontasyon ni Roona at ang kinahinatnan ay nahulog ito mula sa mataas na lugar. Ngunit sa kasamaang palad, naiturok na ni Roona ang lason kay Hongjo. Nagkunwari pang nagsisisi si Bogom sa harap ng pulis upang iligaw ang opinyon ng publiko. Ngunit nang ipahayag ng pulisya na buhay pa si Hongjo, nagsimulang matakot si Bogom na mabunyag ang kanyang palabas. Nakahinga ng maluwag si Jay Chan nang malamang nalampasan na ni Hongjo ang kritikal na yugto. 1 minuto pa at hindi na sana nangyari ang himala. Nang marinig ni Jay Chan na ipinaglalaban ni Bogom ang lehitimong pagtatanggol sa sarili, labis siyang nagalit at gusto na lamang sugurin si Bogom. Sa kabutihang palad, dumating si Choi Sung upang pigilan siya. Ikinuwento niya na ang kanyang kapatid ay dati palang isang deserter. Labis na nakaramdam ng pagkakasala si Choi Sung dahil tinakpan niya ang kasalanan ng kanyang kapatid na nauwi sa pagpatay nito sa maraming tao, kabilang na ang amo ni Choi Sung. Hindi napigilan ni Jay Chan ang magalit nang marinig ang buong katotohanan. Sinisi niya si Choi Sung sa pagsasabi nito sa ganitong oras.
Umabot sa sukdulan ang galit na kanyang nararamdaman. Sa puntong iyon, ang nais na lamang ni Jai Chan ay hanapin si Bogum upang ilabas ang kanyang galit. Ngunit pinigilan siya ni Choi Song. Kung masasaktan niya si Bogum ngayon, maaaring bawiin ng korte ang kanyang posisyon bilang tagausig. Kaya naman ang pinakamainam na paghihiganti ay ang maghintay ng may pagtitiyaga sa paglilitis. Doon, pagbabayari ni Jai Chan si Bogum sa mabigat na paraan para sa lahat ng kasalanang kanyang nagawa. Pagbalik sa investigasyon, patuloy na nangalap ng ebidensya ang prosekusyon kaugnay ng hindi makatarungang kaso. Dahil patay na ang tunay na salarin, maraming kaso ang isinara. Ngayon, ang focus ng lahat ay nasa kaso ni Bogum, ang taong peke ang ebidensya. Lubha siyang nababalisa sa kasalukuyan. Personal na tumayo ang direktor ng law firm upang ipagtanggol siya. Nang mapansin ni Direktor Kang ang palihim na kilos ni Bogum, agad niyang napagtanto na ito ang tunay na may sala. Gayunpaman, mas mahalaga sa kanya ang reputasyon ng kumpanya kaysa sa katotohanan. Kaya naman hiniling ni Direktor Kang kay Bogum na sabihin ang buong katotohanan bago humarap sa korte. Sa wakas, nagising si Hongjo. Masayang nagmamadaling pumunta si Jai Chan sa ospital upang dalawin siya. Nang makita niyang ligtas na ligtas ang kanyang kasintahan, tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Upang matiyak ang kaligtasan ni Hongjo, humiling si Jai Chan sa pulisya na bigyan siya ng proteksyon bilang mahalagang saksi. Si Gutak ang naatasan sa misyong ito. Ngayon, nakapag-focus na si Jai Chan sa nalalapit na mahalagang kaso. Ngayon ang araw ng paunang paglilitis laban sa abogadong si Bogum. Lahat ng ebidensyang iniharap ng prosekusyon ay tinutulan ng depensa. Humiling sila na magpatawag ng mga saksi upang magbigay ng testimonya. Mukhang magiging mahaba at napakatensi ng paglilitis na ito. Upang maghanda sa pagharap sa korte at sa pagbibigay ng pahayag, inimbitahan ni Jai Chan ang lahat na uminom upang palakasin ang loob. Biglang umilaw ang cellphone ni Gutak at lumitaw ang kanyang wallpaper. Nang makita ni Jai Chan ang larawan, napagtanto niyang ito ay silweta ni Hongjo. Ngunit hindi pa rin alam ni Hongjo kung sino ang kumuha ng larawan kasama si Gutak. Pagkaalis ni Hongjo, iminungkahi ni Jai Chan na magkunwari na lamang na wala silang alam tungkol dito upang manatili pa ring magkaibigan ang dalawa. Ngayon ang araw ng napakahalagang paglilitis. Lahat ay labis na kinakabahan at nag-aalala sa magiging resulta. Samantala, si Bogum ay nananatiling kampante, iniisip na makakaiwas siya sa parusa. Naglakas loob pa siyang payuhan si Jai Chan na sundin na lamang ang sinasabi ng abogado. Ngunit hindi pinansin ni Jai Chan ang mga salitang iyon. Gagawin niya ang lahat upang makulong si Bogum. Si Choi Seong ang unang ininteroga ng abogado ng depensa. Ayon sa sakdal na inilabas ng korte, nais kasuhan ng prosekusyon si Bogum sa pamimiki ng mahalagang ebidensya. Idinagdag niya ang isang bote ng lason sa ulat ng pagsusuri sa lugar ng krimen. Ang mahalagang punto rito ay ang sulat kamay sa dulo ng listahan ng mga nakumpiskang ebidensya ay kay Choi Seong. Ikinuwento niya na nang muling suriin ang mga ebidensya, napansin niyang wala sa listahan ang pangalan ng bote ng lason, kaya idinagdag niya ito. Ito rin ang nakita ni Gutak sa kanyang panaginip. Nagsimula siyang matakot sa posibilidad na makalaya si Bogum. Nang tanungin ng abogado kung sino ang pinakamalamang na nagpalsipika ng ebidensya, walang pag-aatubiling itinuro ni Choi Seong si Bogum. Sa panahong iyon, tungkulin lamang ni Choi Seong ang tumulong sa prosekusyon, kaya lahat ng papuri at parangal matapos ang kaso ay napunta kay abogadong Bogum. Sa makatuwid, wala siyang dahilan upang pekin ang ebidensya. Unti-unting pumabor ang sitwasyon sa panig ng prosekusyon. Ang ikalawang saksi na ipinatawag ng korte ay si Hongjo, ang biktima ng insidenteng naganap sa rooftop ilang araw na ang nakalipas. Habang kinakaladkad siya papunta sa rooftop, malinaw niyang nakita ang dalawang taong may hawak na mga payong. Ito ay sumalungat sa pahayag ni Bogum, na minsan nang nagsabi na si Roona ang nagbuhat kay Hongjo papunta sa rooftop. Kung gayon, hindi sana malaya ang kanyang mga kamay upang humawak ng payong. Ngunit kung may dalawang salarin, ang pagkakaroon ng dalawang payong ay ganap na makatuwiran. Ngayon ay oras na ng abogado ng depensa upang magtanong. Inabot niya kay Hongjo ang isang polyeto ng mga tagubilin sa gamot at hiniling sa kanya na basahin ito. Binigyang diin ni Abogado Park ang bahagi tungkol sa mga side effect ng gamot na nagdudulot ng mga guni-guni o hallucinations sa mga umiinom nito. Batay rito, buong kumpiyansang itinanggi ni Abogado Park ang lahat ng paratang ni Hongjo laban kay Bogum. Unti-unting naging hindi kapanipaniwala ang kanyang testimonya at nagsimulang pumangit ang takbo ng kaso para sa prosekusyon. Unti-unting bumalik sa pagkakapantay ang timbangan ng hustisya. Ang magiging resulta ng labanang ito ay lubos na nakasalalay sa testimonya ni Gutak. Nababalisa siya dahil tila nasa kanyang mga kamay ang kapalaran ng kaso. Mabilis na tumakbo si Hongjo upang paalalahanan si Gutak tungkol sa mga kulay ng dalawang payong. Nagulat si Gutak na alam niya ang lihim ng kanyang color blindness.
Noon pa man, nang hilingan ni Hongjo si Gutak na maghanap ng pulang power bank, ang naibigay niya ay berde. Matalas na napansin ito ni Hongjo. Kung mabubunyag ang color blindness ni Gutak habang nagbibigay siya ng testimonya, maaari siyang mapatalsik sa pulisya. Labis itong ikinatakot ni Hongjo, kaya hiniling niya kay Gutak na itago na lamang ang katotohanan. Ngunit hindi ito pinahintulutan ng konsensya ni Gutak. Niyakap niya si Hongjo upang makakuha ng lakas ng loob at nagpa siyang harapin ang katotohanang matagal na niyang ikinukubli. Pagbalik sa paglilitis, matapos basahin ni Gutak ang panunumpa, siya ay inusisa ng prosekusyon. Isinalaysay niya ang buong pangyayari sa rooftop. Noong sandaling iyon, nakita ni Gutak ang abogado na buhat-buhat si Hongjo pababa. Wala nang ibang tao sa paligid, tanging 2 payong lamang ang nakahandusay sa isang sulok. Matapos suriin ng mga tauhan ang 2 payong, natuklasan nilang pareho itong may fingerprints ng suspect. Pinatunayan nito na balak ng salarin na isama si Bogum sa kanyang pagbagsak. Ang mahalagang ebidensyang ito ay nagpawalang bisa sa pahayag ng lehitimong self-defense na iniharap ni Abogado Park. Ngayon, kailangan na lamang kumpirmahin ni Gutak ang hugis ng mga payong upang matapos ang paglilitis. Madali niyang nailarawan ang hugis ng 2 payong, ngunit nang dumating sa usapin ng kulay, sandali siyang nag-atubili. Napahinto ang lahat at naghintay sa kanyang sagot. Kahit si Gutak ay nag-alinlangan, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa huli, ibinunyag ni Gutak sa korte ang katotohanan tungkol sa kanyang color blindness. Laking gulat ng lahat, kahit si Jae-chan ay hindi ito alam. Natawa ng may pagmamalaki si Bogum, iniisip na nanalo na siya, ngunit hindi siya hinayaang makaligtas ni Gutak sa parusa. Bagamat colorblind si Gutak, mas mahusay naman ang kanyang night vision kaysa sa karaniwang tao. Kahit hindi niya nakikita ang mga kulay, nakikilala niya ang mga ito batay sa liwanag at ningning. Ang mahabang payong na may hawakang kahoy na kurbado tulad ng tungkod at ang natitiklop na payong na may bilugang hawakang metal. Ang mahabang payong ay may ningning na tumutugma sa berdeng kurbata na suot ni Bogum, habang ang maliit na payong ay may liwanag na katulad ng pulang toga ng tagausig. Nang ipakita ang mga larawan ng 2 payong, nagulat ang lahat dahil ganap itong tumugma sa paglalarawang ibinigay ni Gutak. Natapos ang paglilitis na pumapabor sa panig ng prosekusyon. Wala nang pag-asang makaiwas sa parusa si Bogum. Gayunpaman, bagamat na ipasok ni Gutak sa kulungan ang kontrabida, kinailangan niyang isuko ang trabahong labis niyang minahal. Sa kabila nito, mahusay niyang natupad ang misyong ipinagkatiwala sa kanya. Pagkatapos ng paglilitis, hinarap ni Choi Sung si Bogum. Nais niya itong payuhan na sumuko at tanggapin ang kanyang kapalaran. Labis na nagalit si Bogum sa kanyang narinig, pakiramdam niya'y pinagtaksilan siya ng taong dati niyang kasamahan sa trabaho. Pinayuhan siya ni Choi Sung na taos pusong aminin ang kanyang pagkakamali upang makatanggap ng konsiderasyon mula sa batas. Nang makita ni Choi Sung si Bogum, naalala niya ang kanyang kapatid na deserter. Kung noon pa man ay pinigilan niya ito sa halip na takpan ang kasalanan nito, mangyayari pa kaya ang lahat ng trahedyang ito? Ngunit ayaw nang makinig ni Bogum kay Choi Sung. Sa sandaling yon, nakita rin ni Jae-chan si Choi Sung. Ngunit bago pa man niya maabutan ang kanyang nakatatanda, nabangga ito ng sasakyang minamaneho ni Bogum. Masakit na niyakap ni Jae-chan ang kanyang senior. Mula nang mailigtas niya si Choi Sung mula sa malamig na ilog, tila napanaginipan na niya ang ganitong trahedya. Ginawa ang libing ni Choi Sung kinabukasan. Lahat ng kanyang mga kasamahan ay nagluksa, lalo na si Jae-chan. Labis ang kanyang kalungkutan dahil nasaksihan niya mismo ang pagkamatay ni Choi Sung. Para siyang kaibigan, kapatid, at tiyuhing labis na tumulong kay Jae-chan. Hindi nagtagal, ibinabarin ang pinal na hatol kay Bogum. Siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa lahat ng kasalanang kanyang nagawa. Nagpatuloy ang buhay. Si Gutak ay nagtuon na ngayon sa pag-aaral para sa entrance exam ng law school. Ang kanyang bagong pangarap ay maging isang mahusay na abogado. Nagkaroon din ng magandang balita sa tanggapan ng prosekusyon nang ikasal sina Prosecutor Lee at Son Hyun. Ang mga taong minsang nailigtas ni Jae-chan ay nagkaroon ng masaya at bagong buhay. Matapos ang napakaraming pagsubok, nagkaroon ng masayang wakas sina Jae-chan at Hongjo. Dito nagtatapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Money. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.